Ang pinakadakilang support magician ay umalis sa kanyang partido dahil hindi siya binayaran ng mabuti, at bumuo ng isang bagong partido kasama ang kanyang tatlong magagandang estudyante. Sa isang mundo kung saan ang kapangyarihan ng natutulog na Demon Lord ay lumikha ng mga piitan sa buong mundo, at ang mga adventurer party ay live na nag-livestream ng kanilang dungeon escapade. Si Yuki ay isang mage, at isang miyembro ng isang sikat na A-rank party na pinangalanang Thunderpike. Malakas ang lahat ng miyembro nila, at madali nilang kiniklear ang lahat ng piitan na pinasok nila. Gayunpaman, hindi lahat ay maayos sa kanilang pagtutulungan. Sa sandaling nasa labas na sila ng piitan, pakiramdam ni Yuki ay hindi siya binabayaran ng patas para sa kanyang trabaho, at pagkatapos ng matagumpay na misyon, sinabi niya sa kanyang mga miyembro ng partido na aalis na siya sa Thunderpike. Ang pinuno ng partido, si Seman, at ang iba pang mga miyembro ay nagsabi sa kanya na itigil ang pagiging talunan dahil hindi man lang siya sumasali sa laban at nananatili lamang sa likuran, kinakarga ang kanilang mga gamit at mga scroll. Sinasabi nila na magiging maayos sila kung wala ang kanyang maliit na suporta, at iyon ang nag-trigger ng pag-alis. Tinapos ni Yuki ang kanyang inumin at pagkatapos ay ipinahayag na aalis na siya sa party ng tuluyan, at maaari silang pumunta at itulak ang kanilang A-rank tag sa kanilang mga sarili. Kinabukasan, pumunta si Yuki sa Adventurer Guild para irehistro ang kanyang sarili bilang walang trabaho. Pagkatapos lang niyang mag-fill up ng form at ibigay ito sa receptionist, biglang may redhead na sumugod sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Tinawag niya itong guro, at nang makita siya ni Yuki, nakilala niya siya bilang si Marina, isang sword mage na ginabayan niya bago siya kumuha ng kanyang adventurer test. Nagpasalamat si Marina kay Yuki sa pagtulong sa kanya noon, at tinanong niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi niya sa kanya na maayos ang lahat, at pagkatapos ay nalaman niyang nasa job market siya ngayon. Natuwa si Marina nang marinig iyon at agad niyang hiniling si Yuki na sumali sa kanilang partido. Pumunta si Yuki upang makipagkita sa kanyang mga miyembro ng partido, na mga estudyante rin niya, kasama si Marina. Parehong natutuwa ang Elf Ranger na si Selk, at ang priestess na si Rain nang marinig na interesado si Yuki na sumali sa kanilang partido, ngunit tinanong nila siya kung ayos lang ba siyang sumali sa isang D-rank party na nagsisimula pa lang sa kanyang karera. Sinabi sa kanila ni Yuki na ayos lang sa kanya iyon dahil hindi na para sa kanya ang pakikipagsapalaran na parang A-rank party. Sinabi niya na para sa mga mahihirap na quest at dungeon, dati siyang nag-i-invest ng maraming pera sa mga consumable item, kaya hindi siya kumikita ng malaki. Ngunit sa mga D-rank quests, makakapagtipid siya ng 1 tonelada. Dahil dyan, opisyal na sumali si Yuki sa kanilang partido at nalaman na ang mga babae ay nagpaplanong kumpletuhin ang isang quest upang magmina ng ilang magic iron ore. Ngayon, tumungo sila sa piitan upang minahan ang magic ore, at nakaramdam ng nostalgia si Yuki, na inaalala kung paano nagsimula ang kanyang paglalakbay. Sinabi niya sa mga babae na madali nilang mahahanap ang magic ore sa ika-6 na palapag ng piitan, ngunit sinabi nila sa kanya na natatakot silang labanan ang boss na halimaw sa ika-5 palapag, kaya sila ay nagpas dito. Iminumungkahi ni Yuki na maaari nilang subukan munang hanapin ang ore sa ika-4 na palapag, at tumuloy sila sa piitan. Dinala ni Marina ang tungkod ng kanyang lolo upang maghanap ng mga bitag, ngunit ito ay nagpapabagal sa kanilang paglalakad, kaya nagpa siya si Yuki na manguna. Ipinakita niya sa mga babae ang isang magic lantern na madaling makakita ng anumang mababang antas ng mga bitag, at dahil doon, mabilis nilang ginalugad ang piitan. Nagsimulang maalala ni Yuki kung paano ito ang unang piitan na binisita niya kasama ang kanyang dating partido, Thunderpike, 5 taon na ang nakakaraan, at doon, isang mandirigma ang malubhang nasugatan ng mga bitag. Bigla niyang naramdaman ang isang halimaw at sinabihan niya ang mga babae na maghanda sa pakikipaglaban. Nakarating sila sa isang silid kung saan naghihintay sa kanila ang mga lobo na unggoy. Mabilis na pinabagsak ni Selk ang isa sa kanila, at pagkatapos ay sumugod si Marina upang harapin ang dalawa pa. Naghagis si Yuki ng pisikal na enchantment magic sa kanya upang lubos na mapabuti ang kanyang mga kakayahan, at pagkatapos ay inatake ang mga halimaw upang pigilan sila. Madaling tinapos ni Marina ang 2 halimaw, at laking gulat niya nang mapagtanto kung gaano ito kadali gamit ang magic ni Yuki.
Sinabi niya sa kanya na nagcast siya ng 3 uri ng enchantment spell sa kanya ng sabay-sabay, at lahat ay humanga dahil ang paggawa ng 3 spells ng sabay-sabay ay nangangailangan ng maraming kasanayan. Hindi nagtagal, narating nila ang pasukan ng ikalawang palapag, at pagkatapos suriin ang kanilang mga kagamitan at stamina, tumungo na sila. Biglang, isang grupo ng mga minor zombie ang umatake sa kanila, at pagkakataon na ni Rain na harapin sila. Sinisikap ni Selg at Marina na lumaban sa mga zombie para makalan siya ng oras para matapos ang kanyang incantation, at si Yuki ay nagbigay ng protection na spell sa lahat para hindi man lang makalapit ang mga zombie. Nagbibigay ito kay Rain ng sapat na oras upang makumplito ang kanyang spell, at tinatangay niya ang lahat ng mga zombie gamit ang kanyang banal na mahika. Nagsisimulang purihin siya ng lahat, at sinabi ni Yuki na ang paggamit ng banal na mahika sa gayong sukat ay nagkakahalaga ng maraming mana. Gumagamit siya ng skill na tinatawag na refresh mana kay Rain para i-charge ang kanyang mga reserbang mana, at namangha siya nang malaman na nagagamit ito ni Yuki. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na ito ay isang pambihirang spell na tanging ang mga pulang salamangkero tulad ni Yuki ang maaaring gumamit, at sa pamamagitan lamang ng spell na ito, ang isa ay agad na mapapapasok sa isang A-rank party. Lahat sila ay namangha, at sinubukan ni Yuki na umarte na humble sa pagsasabing hindi siya espesyal. Naglakad pa sila sa unahan, at patuloy siyang nagbubuhos ng banal na tubig sa lupa upang hindi sila atakihin ng mga zombie pagkatapos na mabuhay muli. Iniisip ni Selk na talagang magastos ito, at wala silang budget para doon, ngunit sinabihan siya ni Yuki na magpahinga dahil siya mismo ang gumawa nito. Ikinagulat nito si Rain dahil hindi nga pari si Yuki, ngunit tumugon siya na maaari niyang gamitin ang purified ashes ng mga zombie para gumawa ng holy water gamit ang alchemy. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ika-4 na palapag, at sinabi ni Yuki na mahahanap nila ang magic ore sa palapag na ito. Ngunit bago lumalim, nais niyang muling buuin ang lahat ng kanilang stamina sa pamamagitan ng pagkain ng kung ano-ano. Para doon, inilabas niya ang isang buong storage mula sa kanyang magic bag, na nagpapasaya sa mga babae. Sinabi sa kanila ni Yuki na kung sila ay magtatrabaho ng husto, maaari nilang bayaran ang kanilang sariling magic bag balang araw. Nagsisimula siyang magluto ng mga itlog at bacon para sa kanila, at pagkatapos ay bumunot ng magic pot na mahiwagang lumikha ng seafood soup para sa kanila. Ang may bahay sa loob ni Rain ay mas nabasa kaysa sa sabaw mismo nang makita ang isang kaldero na nagluluto mismo ng pagkain, at sinabi ni Yuki na natagpuan niya ito sa isang mataas na antas ng piitan, at ito ay nagkakahalaga ng mataas sa pagkukumpuni. Pagkatapos nito, nagsimula na silang kumain, at napansin ni Selk na may dagdag na mana ang pagkain. Sinabi sa kanya ni Yuki na ang pagluluto ay karaniwang alchemy, at na siya ay naglagay ng karagdagang pagsisikap sa pagbibigay kapangyarihan sa kanila para sa pagmimina ng mineral mamaya. Di nagtagal, nakakita sila ng isang higanteng butiking bato, na may mga mineral ores sa likod nito. Pinapabagal ito ni Yuki gamit ang kanyang magic, at pagkatapos ay ginamit ni Marina ang kanyang ultimate attack para tapusin ito. Talagang pagod na siya sa paggamit ng kanyang ultimate ng isang beses lang, ngunit muling pinupunan ni Yuki ang kanyang mana at sinabihan siyang patuloy na sanayin ang kasanayan. Pagkatapos nito, sinimulan nila ang pagmimina ng mineral sa likod ng talunang halimaw, ngunit kailangan pa nila ng madami, at iminumungkahi ni Yuki na pumunta sila sa ika-5 palapag at talunin ang boss para makuha ang gusto nila. Ang mga babae ay natatakot dahil ang boss ay isang matigas na halimaw, ngunit sinabi ni Yuki sa kanila na gagamitin niya ang kanyang buong kapangyarihan upang tulungan sila sa sandaling marating nila ang silid ng boss sa ika-5 palapag. Sinabi ni Yuki sa mga babae na lalaban siya mag-isa para ipakita sa kanila ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang floating camera artifact para i-record ang gameplay ng boss fight, at iminumungkahi ni Marina na dapat nilang i-livestream ito dahil magiging masaya ito. Nagpa siya si Yuki na gawin ito, ngunit pagkatapos ay itinanong niya sa mga babae ang pangalan ng kanilang partido upang sabihin sa broadcast. Kinakabahan nilang sinabi sa kanya na wala pa silang naiisip na pangalan, pero may naisip na pangalan si Marina, Clover. Sinabi niya na ang 3 babae ay ang ordinaryong dahon ng clover, at si Yuki ang pang-4 at ang maswerteng dahon. Gusto ng lahat ang pangalan, at pagkatapos ay tinanong ni Yuki ang mga babae kung gusto din nilang matampok sa unang livestream ng kanilang partido. Ayos na sila sa panunood sa kanya,
kaya inenchant ni Yuki ang sarili niya at pagkatapos ay inactivate ang live streaming mode sa camera. Pagkatapos nito, binuksan niya ang pinto sa silid ng boss at pumasok sa loob upang makita ang higanteng bakal na alimango. Agad siyang inatake ng alimango, ngunit dumula si Yuki mula sa mga kuko nito at pagkatapos ay gumamit ng 5 disable na spell para mabulag, lasunin, at maparalisa ito. Ang alimango ay sumusubok na umatake ng walang pagpipigil, ngunit si Yuki ay gumagamit lamang ng gravity magic upang durugan ito kaagad. Tinapos niya ang live stream na iyon, at agad siyang niyakap ni Marina, halos mabali ang kanyang mga buto sa proseso. Pagkatapos ay inilagay ni Yuki ang alimango sa kanyang magic bag, at binuksan nila ang treasure chest na nahulog pagkatapos talunin ang boss upang makahanap ng 1 toneladang kayamanan at magic ore. Pagkatapos nito, si Yuki at ang kanyang partido ay bumalik sa lungsod sakay ng isang karwahe. Magalang siyang kumilos at tinanong ang mga babae kung paano nila ni-rate ang kanilang bagong miyembro ng partido sa sukat na 1 hanggang 10. Lahat ng mga babae ay talagang humanga sa kanyang pangkalahatang mga kasanayan sa piitan, ngunit iniisip ni Yuki na hindi sila komportable na makita ang isang taong mas matanda sa kanila na biglang naging miyembro ng partido. Sinabi sa kanya ng mga babae na hindi ganoon iyon, at biglang nagkaroon ng napakatalino na ideya si Self. Sinabi niya kay Yuki na dapat siyang maging pinuno ng partido dahil siya ang pinaka-may karanasan at pinakamakapangyarihan sa kanila. Naguguluhan si Yuki dahil sa tingin niya ay hindi tama para sa isang bagong dating na maging pinuno, ngunit sumang-ayon ang iba pang mga babae, at sinabing opisyal na nabuo ang kanilang partido nang magpasya silang pangalanan itong Clover at dahil dito ay naging founding member si Yuki. Nang patuloy siyang pinipilit ng mga babae, sa wakas ay tumiklop si Yuki at pumayag na maging pinuno ng partido upang mapanatiling ligtas ang lahat. Sa kabilang banda, ang kanyang dating partido, ang Thunderpike, ay nahihirapan sa piitan. Mayroon silang archer na pumupuno sa lugar ni Yuki, ngunit hindi niya sila kayang suportahan tulad ng dati. Nagpupumiglas sila laban sa isang grupo ng mga halimaw na lobo, at kahit ang bagong dating ay nena sa kanila, nagtatanong kung bakit sila nagpunta sa napakataas na antas ng piitan kung sila ay napakahina. Biglang, ang sorcerer ay nakagat ng isang lobo, at kahit na pinalaya siya ng pinuno ng partido, ang priest ay walang sapat na mana upang pagalingin siya. Nagpasya ang partido na umatras kaagad, at habang dumudugo ang sorcerer, hinihintay pa rin ng priest ang kanyang mana na mag-recharge. Wala silang mana potion or kahit healing potion dahil responsibilidad iyon ni Yuki noon, at wala ni isa sa kanila ang nakaisip na kunin ito pagkatapos niyang umalis. Ang bagong recruit ay may healing potion, ngunit hindi niya ito binibigay ng ganoon kadali dahil inaasahan niya ang isang A-rank party na magkakaroon ng mas mahusay na pamamahala. Samantala, ipinagdiriwang ni Yuki at ng kanyang partido ang tagumpay ng kanilang unang misyon. Habang sila ay umiinom, sinabi sa kanila ni Yuki na ang gantimpala mula sa quest ay hindi espesyal, ngunit nakakuha siya ng maraming pera mula sa pagbebenta ng bangkay ng bakal na alimango. Tinanong niya ang mga babae tungkol sa paghahati ng pera sa kanila, at sinabi sa kanya ni Self na inilalagay nila ang lahat sa pondo ng partido at gumamit ng sistema ng allowance para sa pagbili ng mga kinakailangang bagay. Ipinaliwanag niya na nag-iipon sila ng pera para makabili ng sarili nilang bahay balang araw, at nagustuhan ni Yuki ang ideya. Kasabay nito, ang kanyang dating partido ay nasa parehong inn, at sila ay humahagulgol at nagrereklamo tungkol sa kanilang pagkabigo ngayon. Isinisisi nila ang lahat sa bagong lalaki, sinabi na dapat ay mas pinaghandaan niya ito para tulungan sila. Naiinis ang archer na tinatrato nila siya na parang isang errand boy, at sinabing hindi niya akalain na ang sikat na A-rank party ay isang grupo ng mga mahihina na hindi man lang makapagpunas ng kanilang mga sarili. Sinabi niya sa kanila na aalis siya kaagad sa kanilang partido. Sakto namang lumingon si Yuki para makita ito. Ayaw niyang bigyan ng anumang pansin ang kanyang dating partido, kaya sinabi niya sa mga babae na pagkatapos ng bawat matagumpay na pakikipagsapalaran, kukuha sila ng 2 araw upang magpahinga at mag-recover. Sinabi niya na mag-iimbak siya ng mga kapaki-pakinabang na item, at maaari silang magtungo sa isa pang misyon sa 3 araw. Biglang nagsimulang ipakita ng ang live stream na video ng pagtalo ni Yuki sa steel crab na naging viral sa loob ng kalahating araw. Interesado ang lahat kay Yuki at sa kanyang partido dahil natalo niya ang isang boss monster sa pamamagitan lang ng debuff spells.
Gayunpaman, ikinagalit nito ng kanyang mga dating miyembro ng partido, na nag-iisip na si Yuki ay naglalaro sa pinakamababang liga upang mapabuti ang kanyang ratio ng kill to death. Hindi lang pala sila ang nagseselos kay Yuki dahil sinusumpa din siya ng isang chubby na maharlika mula sa malayo. Gayunpaman, pagkaraan ng 3 araw, tumungo si Yuki sa guild upang pumili ng isang quest na sapat na madali para sa mga babae ngunit nagbibigay din ng magandang gantimpala, at ang receptionist ay nagmumungkahi sa kanya ng isang C-rank quest upang makakuha ng mga magic stone mula sa isang talon. Sinabi niya na ito ay dapat na isang D-rank quest, ngunit ilang kakaibang halimaw ang gumagala sa rehiyon kamakailan, kaya ito ay naging mas mahirap. Habang si Yuki ay nasa kalagitnaan ng pag-iisip tungkol dito, ang mga babae ay tumatakbo doon, at sila ay sumang-ayon na gawin ang quest nang hindi man lang nagtatanong tungkol dito. Pagkatapos lamang umalis ng receptionist para irehistro ang quest, nagkakaroon ng pagkakataon si Yuki na ipaliwanag na maaaring kailanganin nilang harapin ang isang halimaw sa panahon ng quest. Nagpasya pa rin ang mga babae na gawin ang pakikipagsapalaran upang makakuha ng higit pang mga puntos at pera. Sinabihan sila ni Yuki na maghanda at makipagkita sa kanya sa loob ng 30 minuto, at pagkatapos ay dumating ang receptionist na may dalang resibo ng quest. Sinabihan niya si Yuki na i-livestream ang kanyang mga quest fights dahil siya ay naging isang sikat na celebrity pagkatapos ng kanyang huling livestream. Umalis siya sa guild at naramdaman niya kaagad na may sumusunod sa kanya. Dinala niya ang stalker sa isang makulimlim na eskinita, at ito pala ay ang selosong chubby na maharlika. Tinanong siya ni Yuki kung mayroon siyang anumang gusto sa kanya, at hinugot ng maharlika ang kanyang espada, sinabihan siyang umalis kaagad sa clover. Si Yuki ay gumagamit ng snare spell sa kanya ng maingat, at pagkatapos ay tinanong ang maharlika kung siya ay wala sa kanyang isip para sa pagsasabi sa pinuno ng partido na umalis. Sinabi sa kanya ng maharlika na una niyang nahanap ang mga babae at sasali siya sa kanilang partido para maging asukal de papa nila, ngunit iniisip ni Yuki na isa lang siyang talunang maharlika na nagkaroon ng napakaraming magic shroom ngayon. Tumanggi siyang umalis sa partido at lumayo, at habang sinusubukan siyang salakayin ng maharlika, napatid siya sa snare spell at natamba ang sarili. Sa sandaling sumali si Yuki sa mga babae upang pumunta sa pakikipagsapalaran, sinabi nila sa kanya na ang chubby na maharlika ay lumapit sa kanila ilang araw bago at nag-alok na sumali sa kanilang partido na parang tinutulungan niya sila. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan ay mahina, at nagpasya silang huwag pansinin siya dahil hindi siya kumukuha ng hindi para sa isang sagot. Iniisip din ni Yuki na dapat ay talunan ang lalaki kung kaya niyang bumunot ng kanyang espada ng basta-basta sa mga lansangan, at nagpasya siyang iulat siya sa guild sa sandaling bumalik sila. Pagkatapos nito, iniharap ni Yuki ang paksa ng kanilang quest at sinabi na habang ang quest ay talagang simple, maaaring kailanganin nilang harapin ang ilang mga halimaw na uri ng mabangis na hayop. Sinabi sa kanya ng mga babae na nakapunta na sila sa lugar mga 2 buwan na ang nakakaraan, ngunit wala silang nahaharap na halimaw noon, at wala ring mga ordinaryong hayop sa paligid. Ang ikalawang bahagi ay nag-aalala kay Yuki, at sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit lahat ng mga hayop ay tumakas mula sa kagubatan ay dahil sa isang malakas na halimaw. Sinabi niya sa mga babae na ang halimaw ay naruroon din sa kagubatan noong panahong iyon, ngunit maswerte silang hindi ito nakatagpo. Sinabi niya na sa sandaling makarating sila sa kagubatan, sisimulan niyang i-record ang lahat, at kung makatagpo sila sa halimaw, i-livestream niya ito. Magiging pinakamahusay kung mananalo sila, ngunit kung matalo sila at kailangan nilang tumakas, gusto niyang maging live ang video upang makita sila ng guild at magpadala ng tulong sa oras. Di nagtagal, narating nila ang kagubatan, at nagsimulang mag-record si Yuki habang naglalakad sila sa loob. Naglalakad siya sa dulo ng grupo dahil inaatake ng mababanggas na hayop ang anumang grupo mula sa likuran, at sinabihan ang mga babae na huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil nakasuot siya ng espesyal na warlock armor na nagbibigay sa kanya ng napakataas na istatistika ng depensa. Malapit na nilang marating ang talon, ngunit may naramdaman si Yuki at agad na naon ang livestream mode. Makalipas ang 1 segundo, lumabas ang halimaw na nananakot sa kagubatan, at sa kakilakilabot ni Yuki, ito ay isang halimaw na may mataas na ranggo na tinatawag na zarag, na matatagpuan sa pinakamalalim na antas ng mga mataas na ranggo na piitan. Nataranta ang lahat ng marinig iyon, at humakbang si Yuki sa harap ng mga babae.
Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang makatakas kaagad dahil masasawi sila kung lalaban sila sa Zarag. Nagpasya siyang manatili at pigilan ito hanggang sa marating ng mga babae ang kaligtasan, at ang guild ay nagpapadala ng backup. Ngunit biglang, hinugot ni Marina ang kanyang espada, sinabi kay Yuki na hindi niya ito iiwan. Sumasang-ayon din sa kanya sina Selk at Rain, at sinimulan nilang gamitin ang kanilang mga kakayahan upang pabagalin ang halimaw upang mapaslang nila ito. Walang choice si Yuki kundi hayaan silang pumasok sa aksyon, kaya pina-enhance muna niya ang kanilang mga pisikal na kakayahan. Si Marina ay sumugod sa unahan upang pigilan ang halimaw habang binibigkas ni Rain ang kanyang spell, ngunit siya ay nasample. Sinubukan ni Yuki na sindakan ang halimaw gamit ang mahika ng kidlat at pagkatapos ay nagcast ng maraming debuff dito, ngunit sa kabila nito, tila hindi ito bumagal. Napagtanto ni Yuki na ito ay isang espesyal na halimaw, at hiniling niya kay Marina na bilhan siya ng ilang oras upang magamit niya ang isang napakalakas na spell. Sinimulan ni Marina ang pakikipaglaban sa halimaw, at pagkatapos ay tinawag ni Selk ang mga dryad ng kagubatan para sa tulong, at tinalian ang halimaw ng mga baging habang sinusubukan ng dalawang babae ang kanilang makakaya upang pigilan ang halimaw. Tinapos ni Yuki ang pagbigkas ng kanyang Tier 5 spell, Prismatic Arrow. Sinabihan niya si Marina na umatras bago niya ito inilunsad sa halimaw na may mapang wasak na kapangyarihan. Habang tinatamaan ng prismatic arrow ang halimaw, umuungal ito sa sakit, ngunit wala nang nangyari. Iniisip ni Yuki na nabigo siyang gumawa ng anumang pinsala, ngunit habang sinusugod sila ng halimaw, isang itim na likido ang nagsimulang lumabas mula sa lahat ng mga butas nito. Ang halimaw ay tila nang hina sa kanyang pag-atake, ngunit ito ay sapat pa rin upang salakayin sila. Kaya nagpasya si Rain na tapusin ito sa isang malakas na pag-atake ng mahika. Ginagamit niya ang Tier 5 spell Thunderbolt para tamaan ang halimaw, ngunit sa kabila nito, hindi ito bumababa. Gayunpaman, napagtanto ni Yuki na ang halimaw ay natigilan sa malalakas na pag-atake na natanggap nito, at ito ang perpektong pagkakataon upang tapusin ito. Sinabihan niya si Marina na ituloy at tapusin ang halimaw, at sumugod siya rito. Inactivate ang kanyang ultimate skill habang ine-enchant ni Yuki sa kanyang espada upang mapunta ang isang kritikal na tama. Ang ulo ng halimaw ay bumagsak sa ilog, at ang kalangitan ay lumiwanag, na naglabas ng isang bukal ng dugo. Gamaan ang loob ng lahat dito, at pagkatapos ay naalala ni Yuki na na-livestream niya ang laban na ito. Nagpapasalamat siya sa lahat ng manunood sa panunood ng laban hanggang sa dulo at pagkatapos ay tinapos ang stream. Ang video ay isang instant hit sa lungsod, at ang katanyagan ng Clover Party ay tumataas pa. Pero naasar ang pinuno ng dating partido ni Yuki dahil doon. Samantala, nahihilo si Yuki matapos gumamit ng sobrang mana sa laban kanina. Sa likod niya, ang mga babae ay nasa sabik na nakikipag-usap tungkol sa kanilang laban, at iniisip ni Yuki na ang video na ito ay magbibigay sa kanilang mga karera ng malaking tulong. Nilapitan niya sila, binabati sila para sa matagumpay na misyon, ngunit idinagdag na sisermonan niya sila dahil sa hindi nila pakikinig sa kanyang mga utos kanina. Hinarap siya ng mga babae, nagsasabing magla-lecture na rin sila sa kanya dahil nagplano siyang isakripisyo ang kanyang sarili, at hindi nila iyon hahayaan na mangyari. Sa anumang kaso, napagtanto ni Yuki na isa laban sa 3 laban ito at hindi siya maaaring manalo laban sa mga babae, kaya sinabi niya na susuriin nila ang mga pagkakamaling nagawa nila sa ibang pagkakataon. Di nagtagal, narating nila ang lawa kung saan dapat nilang tapusin ang kanilang misyon, ngunit ang mga babae ay nasa mood na lumangoy. Sinabihan sila ni Yuki na lumangoy sa oras na magtatayo siya ng kampo. Habang naririnig niya ang mga babae na masayang naliligo, naalala niya kung paano niya sinasanay ang mga ito na maging adventurer 6 na buwan lang ang nakalipas. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanila ang mga paraan kung paano nila mapagbubuti ang kanilang sarili at ang kanilang partido, ngunit palagi niyang nararamdaman na gagawa sila ng isang mahusay na koponan. Nagtataka pa rin siya sa katotohanan na napunta siya sa parehong partido sa kanila at iniisip na ang buhay ay masyadong walang katiyakan. Pagkalipas ng ilang araw, si Yuki at ang mga babae ay ipinatawag ng Guildmaster, at ang mga babae ay nababalisa tungkol sa pulong.
Naniniwala si Yuki na gustong pag-usapan ng Guildmaster ang mataas na antas na halimaw na natalo nila sa kagubatan, dahil ang isang mapanganib na pakikipagsapalaran na tulad nito ay hindi dapat ibinigay sa isang D-rank party na tulad nila. Sa tingin niya, normal lang, kahit sinong Guildmaster ay pupurihin sila, ngunit alam niyang hindi normal ang matandang namamahala sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, dumating si Guildmaster Binwood, at agad niyang hinarap si Yuki, na sinasabi sa kanya na talagang may nagawa siyang mahirap sa pagkakataong ito. Sinabi sa kanya ni Yuki na hindi niya kasalanan, at mahigpit na hiniling sa kanya ni Binwood na sabihin sa kanya ang mga bagay na hindi niya binanggit sa ulat. Ang kanyang tono ay nakakatakot sa mga babae, at pinagsabihan ni Yuki ang matanda dahil sa pananakot sa kanila. Gayunpaman, iyon ang hinihintay ng Guildmaster, at sinabi niya kay Yuki na dapat ay tumigil na siya sa pagsasalita ng magalang ng mas maaga kung gusto niyang tumigil siya sa pagkilos na nakakatakot. Umupo si Binwood at sinabihan ang lahat na maupo rin. Hiniling niya kay Yuki na sagutin ang kanyang tanong ngayon, at sabihin sa kanya kung ano ang iniisip niya tungkol sa halimaw na nakatagpo niya sa kagubatan. Sinabi sa kanya ni Yuki na ang mga palatandaan ay nagtuturo na ito ay overflow, ngunit hindi ang makikita mo sa ibang anime. Nabahala si Binwood nang marinig iyon at sinabihan niya ang receptionist na bumuo ng investigasyon. Samantala, tinanong ni Marina si Yuki tungkol sa overflow, at ipinaliwanag niya na nangyayari ito kapag ang isang catalysta ay nagiging sanhi ng paglabas ng mga halimaw mula sa mga piitan. Kung lalala ang mga bagay, maaari itong humantong sa isang stampede kung saan sinisira ng isang malaking hukbo ng mga halimaw ang lahat ng nasa kanilang landas. Ang mga babae ay nag-aalala na marinig iyon, ngunit sinabi sa kanila ni Binwood na ang guild ang hahawak sa investigasyon. Pagkatapos ay yumuko siya sa kanilang apat at humingi ng tawad sa paglalagay sa kanila sa panganib. Nagulat ang mga babae doon at sinabing ayos lang sila dahil kasama nila si Yuki. Sinabi ng matanda na nanood siya ng stream, at sa palagay niya ay may kasanayan din sila, kaya naman ipopromote niya sila sa C-rank. Ang mga babae ay nalulugod na marinig iyon, at pagkatapos ay bumaling si Binwood kay Yuki upang bigyan siya ng isa pang magandang balita, siya ay na-promote sa A-rank dahil ang Prismatic Arrow spell na ginamit niya sa laban ay isang bagong spell na kanyang nilikha, at lahat ng mga opisyal ng guild ay naniniwala na siya ay dapat na ma-promote. Hindi man lang maproseso ni Yuki ang nangyayari, ngunit inilabas ni Binwood ang mga dokumento sa pag-promote at sinabihan siyang pirmahan ito mamaya. Si Yuki at ang mga babae ay pumunta sa guild para ipagdiwang ang kanilang promosyon. Ibinigay ni Yuki ang mga kita mula sa misyon kay Selk, na nalaman na ang halaga ay higit pa sa inaasahan niya. Isinalansan niya ang mga gintong barya upang mabilang ang mga ito, at sa ilalim ng pouch, nag-iwan si Binwood ng isang platinum na barya bilang paghingi ng tawad. Ang mga babae ay nasa sabik na makita ang platinum na barya, at pagkatapos ay sinabi ni Selk na pagkatapos magdagdag ng mga kita ngayon, mayroon silang sapat na pera upang bumili ng kanilang sariling base. Nagsimula silang uminom at kumain para ipagdiwang ang espesyal na okasyong ito, at pagkatapos ay tinanong ni Rain si Yuki tungkol sa kanyang pangarap bilang isang adventurer. Sinabi niya sa kanya na pinapangarap niyang hamanin ang huling palapag ng piitan na pinangalanang Infinite Darkness, at dahil doon ay iniluwa ng mga babae ang kanilang mga inumin dahil ang piitan na iyon ay sinasabing lubhang mapanganib. Sinabi ni Yuki na ito ay totoo, dahil ang huling palapag ng piitan ay mayroong abyss gate na humahantong sa underworld. Sinabi niya na wala siyang plano na tumawid sa abyss gate, ngunit gusto niya itong makita sa sarili niyang mga mata. Sinabi niya sa mga babae ang tungkol sa kanyang tiyuhin, na isang mahusay na adventurer, at hinamon niya ang huling palapag ng Infinite Darkness Dungeon at nakita niya ang gate. Kahit na hindi niya maklear ang huling palapag, ang kanyang mga kwento ay nagbigay inspirasyon kay Yuki na subukan ito balang araw. Nagustuhan ni Marina ang ideya at sinabi niya kay Yuki na dapat silang pumunta sa piitan sa lalong madaling panahon at i-livestream ang kanilang laban, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito ganoon kadali. Una, kailangan nilang nasa isang A-rank party, at higit pa rito, kailangan nila ng pahintulot mula sa gobyerno na makapasok sa piitan. Nagagalak ang mga babae sa pakikinig dito, at ipinangako nila kay Yuki na lalakas sila para balang araw ay magkasama nilang hamanin ang mapanganib na piitan. Sa lalong madaling panahon, ang Clover Party ay nagsimula sa isa pang misyon, at nag-livestream sila ng kanilang mga laban gaya ng dati.
Habang lumalaban si Marina sa mga frontline, ginagabayan siya ni Yuki at pinoprotektahan ang lahat ng may magic barrier. Ginagamit ni Selk ang mga baging para itali ang halimaw, at pagkatapos ay inaatake ito ni Rain ng malakas na kidlat para tapusin ang mga bagay-bagay. Gumagamit si Yuki ng magic scroll para atakihin ang isang rock magic sa halimaw, na pinapaslang ito. Ang live stream ay mahusay na natanggap ng madla, ngunit hindi ng dating partido ni Yuki, ang Thunderpike. Naiinggit sila sa tagumpay ni Yuki, ngunit higit pa riyan, nababahala sila sa kanilang pagbagsak. Isinisisi nila ang lahat sa mga bagong miyembro na sumali sa kanilang partido, na tinatawag silang walang silbi. Bukod dito, iniiwasan ng wizard ng kanilang partido ang pagpunta sa kanila kamakailan matapos siyang masugatan, at nagsisimula na siyang mahuli kapag nagmisyon sila. Iniisip nila na siguro ay dapat nilang kunin muli si Yuki sa kanilang partido, dahil kapag siya ay kasama nila, hindi sila nabigo sa kanilang mga misyon ng labis. Sa tingin nila, dapat na nilang putulin ang bayad sa Wizard Girl dahil nagiging walang silbi na ito at bigyan ng kaunti pang pera si Yuki para hindi na ito magkaproblema sa pagbabalik sa kanilang partido. Samantala, si Yuki at ang mga babae ay bumalik sa lungsod mula sa kanilang misyon, at nagulat sila nang makita ang pinuno ng Thunderpike, si Seman, na naghihintay sa kanila sa pintuan. Si Yuki ay nagulat nang makita siya, at sinabi niya sa mga babae na pumunta at magulat sa receptionist habang kinakausap niya ito. Tahimik na pumasok ang mga babae, at pagkatapos ay tinanong ni Yuki si Seman kung ano ang gusto niya. Inanyayahan siya ni Seman na makipag-usap sa isang inumin, ngunit tumanggi si Yuki, sinabi na siya ay pagod dahil sa quest. Nagsimula siyang maglakad papasok, ngunit pinigilan siya ni Seman, sinabihan siyang bumalik sa Thunderpike. Si Marina at ang iba pa ay sabik na nakikinig sa pag-uusap na ito mula sa kabilang panig ng pinto, at sila ay nag-aalala habang ipinapaalala ni Seman kay Yuki ang tungkol sa kanilang matagal ng pagkakaibigan at ang kanilang pangarap na hamanin ang Abyss Gate ng magkasama. Sinabi niya na si Yuki ay kailangang nasa isang A-rank party para masubukan iyon, at iyon ang dahilan kung bakit dapat siyang muling sumali sa Thunderpike. Gayunpaman, inalis ni Yuki ang kanyang kamay, na sinasabi sa kanya na siya ang pinuno ng Team Clover at hindi niya sila iiwan. Nagpagalit ito kay Seman, at sinubukan niyang i-gaslight si Yuki para sisihin ang kabiguan ng Thunderpike pagkatapos niyang umalis. Gayunpaman, sinabihan siya ni Yuki na magpakalalaki at harapin ang kanyang mga problema tulad ng isang may sapat na gulang. Pumasok siya sa gusali ng guild habang si Seman ay sumisigaw na pagsisisihan niya ito, at ang kaguluhang ito ay nakakuha ng atensyon ng chubby na maharlika na sinubukang salakayin si Yuki noong nakaraan. Samantala, nakita ni Yuki ang mga babae na talagang nababalisa tungkol sa pag-uusap, at nang tiyakin niya sa kanila na hindi siya aalis sa partido, niyakap siya ni Marina ng mahigpit na naramdaman niya ang kanyang mga buto. Nagagawa niyang itulak siya palayo, at pagkatapos ay sabay silang nag-inuman. Di nagtagal pagkatapos nito, nakakuha sila ng isang quest mula sa isang sikat na armor shop na tinatawag na Earthy. Sinabi sa kanila ni Yuki na ang shop ay naglulunsad ng bagong tema na tumutuon sa mga babaeng adventurer, at dahil ang kanilang party ay 75% na kababaihan, nagpasya silang piliin sila bilang mga poster girls. Makakakuha ang 3 babae ng mataas na kalidad na baluti mula sa shop, at magagamit ng shop ang video ng kanilang pag-clear ng mga piitan para i-promote ang sarili nito. Nagulat ang mga babae nang marinig ang magandang balitang ito, at nalaman nilang makukuha nila ang armor ng libre, at higit pa rito, babayaran din sila para sa pagkumpleto ng quest. Talagang nasasabik sila sa pagdinig nito, at sa lalong madaling panahon ang kanilang partido ay pumunta sa lungsod kung saan matatagpuan ang tindahan ng Earthy. Habang naghihintay si Yuki sa palengke na iniisip ang oras na dumating siya sa lungsod na ito kasama ang dati niyang partido, nakuha ng mga babae ang kanilang bagong gamit. Hindi nagtagal ay tumakbo sila upang ipakita ang kanilang bagong gamit kay Yuki, at nagsimulang dumaloy ang kanyang dugo pababa sa kanyang ikatlong asset. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na sa halip na mag-livestream ng kanilang laban sa pagkakataong ito, kailangan nilang ibigay ang recording sa Earthies ayon sa quest. Nagsisimula siyang mag-record, at pagkatapos ay pumasok ang kanyang partido sa piitan. Sinabi ni Yuki sa mga babae na ang piitan na ito ay 4 na palapag lamang ang lalim,
ngunit ang pinakamababang palapag nito ay may pintuan patungo sa isang mas malaking piitan, at ang kanilang layunin ay maabot ang pangalawang piitan. Dumating sila sa isang bukas na espasyo sa loob ng piitan, at pumulot si Yuki ng isang bato at itinapon ito pababa upang ipakita sa mga babae na ang pagbaluktot sa espasyo ay hindi nagpapahintulot sa sinuman na mag-shortcut dito. Hinihiling niya sa kanila na mag-ingat na hindi sila mahulog sa hagdan. Habang sinang-ayunan naman agad siya ni Marina at Silk, mukhang masama ang loob ni Rain kay Yuki, at hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Sinabi sa kanya ni Marina at Silk na hindi niya pinansin si Rain kanina dahil flat ito na parang pader, at agad na napansin ni Yuki ang bagong ribbon sa kanyang buhok. Sinabi niya kay Rain na siya ay mukhang cute dahil ang kanyang ribbon ay tumutugma sa kanyang kulay ng buhok, at ang nangangailangang babae na ito ay nataranta at agad siyang niyakap. Sa gayon, tumungo sila sa susunod na palapag ng piitan, at hindi nagtagal ay nakita ni Yuki ang isang bitag gamit ang kanyang magic lantern. Inactivate niya ang bitag gamit ang tungkod ng kanyang lolo, at biglang, lumabas ang mga sibat sa lahat ng apat na dingding. Dumaan sila sa pagitan ng mga sibat at hindi nagtagal ay nakatagpo nila ang unang halimaw ng piitan. Isa itong grupo ng mga orc, at galit na inilabas ni Selk ang kanyang pana dahil ang mga elves ay napupuot sa mga orc na tila sila ang kanilang mortal na kaaway. Sinabihan siya ni Yuki na huminahon dahil ang kanyang galit ay maaaring masira ang kanilang porma sayon, ngunit tinitiyak sa kanya na ganap nilang lilipulin ang mga halimaw na iyon. Tinataya niya na ang mga orc ay mukhang mababang antas ng mga sundalo, ngunit sila ay mukhang mas organisado kaysa sa kanyang inaasahan. Sinabihan niya si Rain na mag-charge ng isang malakas na magic attack para tamaan silang lahat ng sabay-sabay, at pagkatapos ay sinabihan ang dalawa pang babae na maghanda para tapusin ang mga natitira. Sa wakas, nagsumite si Yuki ng enchantment magic sa lahat, at pagkatapos ay pinaulanan sila ni Rain ng malakas na pag-atake ng apoy, na sinunog ang mga orc. Susunod, gumagamit si Yuki ng magic scroll para durugon sila ng mabibigat na bato, at sinusuportahan siya ni Selk sa pamamagitan ng pag-atake sa mga orc. Nagawa nilang ibagsak ang dalawa sa kanila, at ang natitirang dalawang orc ay sumugod sa kanila. Gumagamit si Yuki ng paralysis debuff para pabagalin ang mga ito, at pagkatapos ay sumugod si Marina ng maaga gamit ang kanyang ultimate move para talunin ang isang orc. Inatake ni Selk ang isa pang orc upang manatiling abala pansamantala, at pagkatapos ay inaatake din ito ni Marina, na nahati ang ulo nito sa isang hampas. Pumunta si Yuki sa mga nasawi na orc upang kunin ang kanilang mga mahiwagang bato at tinanong niya si Selk kung kumalma na siya ngayon. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging tense sa pagkakita sa mga orc, ngunit naiintindihan ni Yuki na bahagi ito ng kanyang DNA ng elves. Tuwang-tuwa si Selk na marinig ito, at pagkatapos ay dumating doon si Marina na may dalang sirang scroll na nakita niya kasama ng isa sa mga orc. Nalaman ni Yuki na ito ay isang artifact na maaaring magbunyag ng mga nakatagong kakayahan ng isang adventurer. Sinabi niya na hindi nila ito magagamit sa ngayon dahil ito ay nasira, ngunit maaari niya itong ayusin gamit ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Sinabi niya sa mga babae na ang isa sa kanila ay maaaring gumamit nito sa halip na ibenta ito, dahil ito ay magpapahusay sa kanilang mga talento at maaaring magbukas pa ng isang bagong klase ng trabaho. Parehong sinabi sa kanya ni Selk at Rain na dapat niyang hayaan si Marina na gamitin ito dahil isa lang ang class job niya. Habang nagde-daydream si Marina tungkol sa kung anong job class ang makukuha niya, isang treasure chest ang biglang nagpakita sa harap nila bilang reward sa pagkatalo sa mga orc. Nang maglaon, habang nagpapahinga sila sa tanghalian, nalaman nilang may magic bag sa loob ang treasure chest, at nagpa siya ang lahat na ibigay ito kay Rain dahil mas kailangan ito ng mga support type tulad niya. Pagkatapos nito, tumungo sila sa ikaapat na palapag ng piitan, at sinabi ni Yuki sa mga babae na ang pasukan sa pangalawang piitan ay binabantayan noon ng isang boss na halimaw, ngunit maraming taon na ang nakalipas mula noong huling nakita ang isa. Ang mga babae ay nagtanong sa kanya ng higit pa tungkol sa boss monster, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa Shadow Stalker, isang halimaw na mukhang gawa sa purong kadiliman. May nakita si Marina sa di kalayuan at tinanong si Yuki kung yun ang tinutukoy niya, at natigilan siya nang makitang may totoong Shadow Stalker sa piitan. Itinoon niya ang kanyang camera dito dahil bihira lang talaga ang Shadow Stalkers.
Sa palagay niya ay hindi sila maaabot ng Shadow Stalker ng mabilis dahil walang sino man ang maaaring tumalon lang pababa mula sa isang mas mataas na palapag, ngunit ang boss monster ay nagpasya na patunayan na siya ay binuo na iba. Siya ay tumalon pababa at binasag ang hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa anumang bagay na mag-shortcut. Nagpanik si Yuki at napagtanto na wala silang choice kundi ang lumaban. Agad siyang naglabas ng isang scroll para maglagay ng maraming enchantment sa mga babae, ngunit ang boss monster ay nagpadala ng isang madilim na alon patungo kay Marina, na nabasag ang kanyang harang at nagpatambo sa kanya. Habang pinapagaling siya ni Rain, naninindigan sina Yuki at Silk laban sa Shadow Stalker. Sinusugod ito ni Yuki, at habang sinisira ng halimaw ang kanyang hadlang, naiintindihan niya na maaari nitong sirain ang mga mahiwagang kalasag. Gumagamit siya ng illusion spell para makaabala sa boss monster gamit ang isang clone, habang nakarating siya sa likod nito at pagkatapos ay naglalagay ng 3 offensive enchantment sa kanyang espada para umatake. Gayunpaman, nang malapit na niyang tamaan ang boss monster, gumamit ito ng curse spell para tuluyang ma-freeze ang kanyang katawan. Napagtanto ni Yuki na ang halimaw na ito ay talagang malakas at matalino, at wala silang paraan upang talunin ito. Gusto niyang sabihin sa mga babae na tumakas, ngunit ang kanyang katawan ay nag-freeze, at hindi siya makapagbitaw ng isang salita. Nataranta ang mga babae nang makitang pinabagsak ang kanilang pinuno, at pagkatapos ay nagpadala ng madilim na bagyo sa kanila ang Shadow Stalker. Hinaharangan ito ni Rain gamit ang isang banal na kalasag, at pagkatapos ay ipinatawag ni Silk ang malalakas na baging para salakayin ang boss monster. Iniiwasan nito ang lahat at pagkatapos ay inaatake si Silk mula sa likuran, habang si Rain ay abala sa pagsisikap na pagalingin si Yuki. Buti na lang at nakabalik na sa aksyon si Marina. Kinuha ni Silk ang utos sa kawalan ni Yuki at sinabihan si Rain na i-enchant ang espada ni Marina gamit ang banal na elemento. Ginawa iyon ni Rain, at sinubukan ni Marina na atakihin ang boss monster mula sa malapitan, ngunit patuloy nitong iniiwasan ang lahat. Gumagamit si Rain ng malawak na spell para atakehin ito, ngunit nawala ang boss monster at pagkatapos ay nagpakita malapit kina Marina at Rain, na nasugatan sila ng kanyang matutulis na kuko. Susunod, gumamit siya ng makapangyarihang salamangka para atakihin ng mga dark magic beam ang mga babae mula sa lahat ng panig, ngunit tulad ng lahat ng pag-asa ay tila nawala, si Yuki ay bumalik sa kanyang katinoan at gumamit ng isang scroll na lumilikha ng isang banal na kalasag sa kanilang paligid. Itinapon niya ang high-level na artifact na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga mapanganib na pinsala, at sinabi sa Shadow Stalker na pagbabayaran nito ang pananakit sa kanyang mga kasamang babae. Agad siyang nagcast ng 1,000 snare circle sa lupa, at kahit anong pilit ng halimaw, hindi niya maiiwasan ang lahat. Patuloy siyang umiiwas, at pagkatapos ay ginagamit ni Yuki ang lahat ng debuff spells na alam niya upang pahinain ito. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang healing spell upang pagalingin ang lahat ng mga babae. Susunod, si Silk ay gumagamit ng isang baitang 4 na spell upang itali ang boss monster sa malalakas na baging, at pagkatapos ay gumawa ng matatalim na tinak upang mabutas ito sa kabuuan. Pagkatapos noon, inatake ito ni Marina gamit ang kanyang ultimate move, at sa wakas, ginawa ni Rain ang purification magic para gamitin sa halimaw na gawa sa kadiliman. Tapos na ang laban pagkatapos ng pag-atake na iyon, at agad na tumakbo si Marina para yakapin si Yuki at durugan ang kanyang tadyang. Pagkatapos noon, tinanong ni Yuki si Rain kung ano ang natutunan niya tungkol sa Shadow Stalker mula sa laban na ito, at ibinunyag niya na siya ay isang zombie na may hindi kapani-paniwalang siksik na mana na hindi dapat natural. Naniniwala siya na ito ang malinaw na senyales ng overflow, at lahat ay nag-aalala. Iminumungkahi ni Marina at Silk na dapat silang magsimula ng livestream upang ipaalam sa lahat ang tungkol dito, ngunit tutol si Yuki doon. Sabi niya, nakasuot sila ng armor na hindi pa naisa publiko, kaya kung ibubunyag nila ito ng walang pahintulot ng kanilang kliyente, ito ay magiging problema. Sa palagay niya ay dapat na lamang nilang marating ang pangalawang piitan, at kumpletuhin ang kanilang quest para maipaulam nila ito sa guild ng mabilis. Nagsimula siyang sumulong, ngunit pinigilan siya ni Rain at pinagaling ang pinsala sa kanyang mukha bago nila ipagpatuloy ang kanilang quest. Hindi nagtagal ay dumating sila sa gate sa pangalawang piitan at tinapos ang kanilang misyon sa pamamagitan ng paghawak dito.
Nang maglaon, bumalik sila sa lungsod, at nagulat si Yuki sa guild tungkol sa pagkakaroon ng Shadow Stalker. Siya ay lumalabas upang sabihin sa mga babae na maaari silang makapanayam mamaya, kaya't mananatili sila sa lungsod na ito ng ilang araw pa. Talagang nasasabik silang marinig iyon at sinabi kay Yuki na dapat silang mamasyal sa kanilang libreng oras, at malugod siyang pumayag. Sa kabilang banda, ang dating partido ni Yuki, ang Thunderpike, ay nahihirapan mula nang umalis siya. Nagrereklamo sila tungkol sa pagkain ng pinatuyong pagkain dahil kapag kasama nila si Yuki, nakakain sila ng bago dahil sa kanyang magic pot. Hindi rin sila masyadong nakikipagtulungan sa isa't isa at iniiwan ang mga mahahalagang bagay sa manggagamot at salamangkero. Higit pa riyan, ang salamangkero ay tinatrato na parang isang errand girl, at sinasabi ng lahat sa kanya na matuto ng ilang kapaki-pakinabang na kasanayan dahil siya ay masyadong mahina at hindi makapag-ambag ng malaki sa laban. Anyway, binuksan niya ang live stream bago tumungo ang kanilang partido sa piitan, ngunit sa loob ng ilang oras, bumalik sila sa guild pagkatapos mabaigo sa misyon. Nakangiti ang receptionist habang sinasabi sa kanila na marami silang pagkabigo kamakailan, at kung magpapatuloy iyon, baka ma-demote sila. Ikinagalit nito si Seman, ngunit ang receptionist ay nanindigan sa negosyo at sinabi sa kanya na kumuha ng mas madaling mga trabaho upang isave ang pangalan ng kanyang partido. Pagkatapos nito, nagsimula silang uminom at kumain, at ang mage, si Johnny, ay nakaupo sa isang hiwalay na mesa. Galit na galit ang malaking mandirigma na pinag-usapan ng receptionist ang pagpapababa sa kanila, ngunit sinabi ni Semen na tama siya dahil hindi nila kayang kumuha ng mga high-level na quest sa kanilang 4 lamang. Sinabihan siya ng healer na maghanap ng ibang miyembro ng partido sa kasong iyon, dahil iyon ang kanyang trabaho bilang isang pinuno. Ang 3 sa kanila ay mabilis na nakarating sa conclusion na kailangan nila si Yuki pabalik sa kanilang koponan sa lahat ng mga gastos, ngunit hindi nila alam kung ano ang maaari nilang gawin upang bumalik siya. Alam ni Seman, bilang kababata ni Yuki, na hindi siya babalik ng ganoon kadali, at kung gusto nilang akitin ang kanyang atensyon, kailangan nila ng isang bagay na makakumbinsi sa kanya. Sinabi niya na kung gusto nilang maging interesado si Yuki, kakailanganin nilang hamanin ang Infinite Darkness Dungeon dahil iyon ang kanyang layunin mula pa noong una. Naniniwala siya na kung gagawa sila ng joint quest sa ibang partido, maaakit nila si Yuki. Sinabi ni Seman na kailangan lang nilang magpanggap na seryoso tungkol dito, dahil hindi makakapag-isip ng maayos si Yuki sa pagdinig sa kanilang alok na sumama sa kanila. Ang mandirigma at ang healer ay sumasang-ayon sa kanya, ngunit ang salamangkero na si Johnny ay talagang nadismaya sa kung gaano bumaba ang kanyang partido. Sa kabilang banda, si Yuki at ang kanyang mga kasamang babae ay bumalik sa lungsod pagkatapos ng kanilang matagumpay na pakikipagsapalaran. Habang naglalakad sila sa palengke, nakikilala ng lahat ang mga babae dahil sila ay nasa ad video na inilabas ng sikat na armor brand na Irtiz, pero may mga lalaki na naiinggit din sa kanila. Anyway, nasa labas sila sa isang misyon para maghanap ng bahay na mauupahan para sa kanilang partido. Dinala muna sila ng kanilang broker sa isang bahay sa suburb, ngunit tinanggihan ito ni Yuki dahil mukhang hindi ito masyadong ligtas para sa mga babae. Susunod, dinala sila ng ahente sa ibang bahay, at iniisip ng lahat na ito ay mas mahusay kaysa sa nauna. Hiniling ni Yuki sa ahente na panatilihin itong nakahold para sa kanila, at sinabi niya na mayroon siyang huling pagpipilian upang ipakita sa kanila. Dinala niya sila sa huling bahay, ngunit kinakabahan si Yuki habang papalapit sila dahil nasa rehiyong ito din ang base ng Thunderpike. Nang marinig ito, nagpa siya ang lahat ng mga babae na hindi na nila kailangan pang makita ang pangatlong ari-arian dahil ayaw nilang maging kapitbahay ang isang grupo. Sa pamamagitan nito, binili nila ang pangalawang bahay, at ang kanilang mga gamit ay inilipat din sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Yuki ang mga babae kung napagpasyahan na nila ang kanilang mga silid dahil dapat nilang ayusin ang kanilang mga gamit ng mabilis, at sinabi nila na iniisip pa lamang nila ito. Tinanong ni Selk si Yuki kung aling silid ang gusto niya, at nalilito siya dahil wala siyang planong manatili sa kanila. Sinusubukan niyang sabihin sa kanila na hindi ito magandang ideya dahil lalaki parent siya, pero pinagtatawanan ng mga babae ang bidang lalaki na ito na hindi komportable sa pag-iisip lamang na makibahagi sa isang bahay sa 3 babae.
Sinabi sa kanya ni Marina na ito ang kanilang party base, kaya dapat silang lahat ay magsama-sama, at walang sino man ang tatutol kung hindi niya sinasadyang makapasok sa kanilang silid habang sila ay naliligo or naipit sa washing machine. Sinabi sa kanila ni Yuki na wala siyang pagnanais na makita ang kanilang mga asset, at hinihiling sa kanila na panatilihing nakalock ang kanilang mga pinto sa lahat ng oras dahil hindi sila dapat magtiwala sa sinumang tao, kahit na sa kanya. Sa pamamagitan nito, tumira sila sa kanilang bagong bahay, at bumili pa si Yuki ng 55-inch na telebisyon upang mapanood nila ang kanilang mga naitalang video sa high definition. Ang mga babae ay nagpapasalamat sa kanya para sa regalo, at gumawa sila ng isang toast upang ipagdiwang ang pagbili ng kanilang sariling base. Habang nagsisimula silang uminom, ang tingin ni Rain ay nakatutok sa TV, at nang tumingin si Yuki sa screen, nakita niya ang kanyang dating partido na nagdedeklarya na sila ay pupunta sa Infinite Darkness Dungeon. Magkakaroon ng higit pang mga high-level na partido na kasama nila sa pagsisikap na imbestigahan ang piitan, at kahit ang kaharian ay nagbigay sa kanila ng pahintulot na makapasok. Natigilan si Yuki sa narinig, at sinubukan siyang eye comfort ng kanyang mga kasamang babae. Sinabi niya sa kanila na hindi siya nagmamadali dahil ang piitan ay andoon lamang kahit pagkatapos ng misyon na ito. Sinabi niya na gusto niyang tuklasin ang ibabang palapag ng piitan at maabot ang Abyss Gate, ngunit ngayon ay gusto niyang gawin ito kasama ang kanyang mga kasamang babae. Sinabi ni Yuki sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil makakarating sila sa piitan isang araw, at pagkatapos ay ila-livestream nila ang kanilang pinakadakilang pakikipagsapalaran. Habang nagsisimula silang kumain at uminom muli, isang sulat ang pumasok sa pintuan, at nalaman ni Yuki na mula ito sa guild. Agad siyang pumunta doon, at binigyan siya ng receptionist ng liham ng imbitasyon mula sa Thunderpike, na gustong sumali siya sa kanilang partido para sa paggalugad ng Infinite Darkness Dungeon. Nangangako silang gagawin siyang permanenteng miyembro pagkatapos ng quest, ngunit walang gusto si Yuki sa kanila, at hiniling niya sa receptionist na tanggihan ang imbitasyon sa ngalan niya. Pagkatapos nito, nag-grocery sina Yuki at Rain, ngunit nadatnan sila ni Semen doon. Galit na galit siya dahil tinanggihan ni Yuki ang imbitasyon na sumali sa kanilang partido, at tinanong kung nakalimutan na niya ang kanyang pangarap na tuklasin ang piitan. Si Yuki ay nananatiling kalmado at sinabi sa kanya na ipinagmamalaki niya na ang kanyang dating partido ay tutuklasin ang pinakamahirap na piitan, at hiniling sa kanya ang lahat ng pinakamahusay. Nawalan ng gana si Semen at sinabing kailangan siya ng kanilang plano para makasama siya sa partido, ngunit tumanggi muli si Yuki. Sinubukan ni Semen na takutin siya sa pamamagitan ng pagsigaw, ngunit sinabi sa kanya ni Yuki na gamitin ang kanyang utak ng isang beses. Ipinaalala niya sa kanya na ang pagpapadala ng kahilingan sa isang taong nasa isang partido ay itinuturing na masamang asal, at malaya siyang tumanggi sa anumang kahilingan. Sinisisi ni Semen si Yuki sa lahat ng pinagdaanan ng kanilang partido pagkatapos niyang umalis, ngunit iyon na ang huling pagpipigil. Hindi na kinaya ni Yuki at sinabi sa kanya na ang pag-alis sa partido nila ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Nagsimula siyang sumigaw kay Semen, na nagpapaalala na itinapon niya ang lahat ng mga gawain na walang kinalaman sa pakikipaglaban sa kanya. Sinabi niya na talagang naging madali sa partido ang mga quest dahil ginagawa niya ang lahat ng mahalagang gawain, ngunit hindi nila kailanman pinahahalagahan ang kanyang kontribusyon. Nagulat si Semen sa kanyang galit, ngunit pagkatapos ay hinawakan ni Rain ang kamay ni Yuki, pinatahimik siya. Sinubukan ni Semen na kumbansihin si Yuki na bumalik, nangako na ang mga bagay ay magiging iba sa oras na ito, ngunit tumugon si Yuki na huli na. Sinabi niya na mananatili siya sa kanyang partido, ang Clover, at anuman ang mangyari sa Thunderpike ay walang pakialam sa kanya. Umalis si Yuki habang hawak ang kamay ni Rain, at isinumpa siya ni Semen, na sinasabing gagawin nila ito kahit wala siya. Pagkalipas ng 2 linggo, si Yuki ay ipinatawag ng Guildmaster, na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga abnormalidad sa mga piitan sa buong rehiyon, na malinaw na nagpapahiwatig ng stampede. Sinabi ng Guildmaster na maging ang mga Royal Scholars ay ganoon din ang iniisip, at ang dahilan kung bakit sila nagbigay ng pahintulot na imbestigahan ang Infinite Darkness Dungeon ay dahil dito. Napagtanto ni Yuki na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa naisip niya, at pagkatapos ay sinabi ng Guildmaster na mayroon siyang quest para sa kanyang partido.
Gusto niyang imbestigahan nila ang Infinite Darkness Dungeon, at agad na ibinaba ni Yuki ang ideya dahil ito ay masyadong mapanganib. Sinabi niya na ang Thunder Pike at iba pang mga partido ng A-rank ay sapat na malakas upang gawin ang quest ng mag-isa, ngunit ipinaalam sa kanya ng Guildmaster na dalawa sa mga partido, kabilang ang Thunder Pike, ay nag-back out. Pagkatapos ay binigyan niya si Yuki ng ulat tungkol sa nag-iisang naitala na log ng Infinite Darkness Dungeon, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pangarap na maabot ang ilalim ng piitan. Sinabi sa kanya ng Guildmaster na kailangan nila ng taong kasing dalubhasa at maparaan na mamamahala sa pagsisiyasat na ito. Pagkatapos ay binigyan ng matandang lalaki si Yuki ng Scroll Exit, isang napakabihirang bagay na maaaring mag-teleport ng isa palabas ng piitan. Si Yuki ay nagtanong kung bakit siya ay mapilit sa kanya na gawin ang misyon, at siya ay tumugon na siya ay ang tanging tao na ang impormasyon ay mapagkakatiwalaan niya. Sa sandaling iyon, ang receptionist ay dumating doon at ibinigay ang opisyal na sulat sa quest mula sa hari kay Yuki. Napagtanto niya na magiging mahirap na tanggihan ang misyon ngayon, at sinabi sa Guildmaster na sasangguni siya sa kanyang mga miyembro ng partido bago magbigay ng huling sagot. Nang makarating siya sa bahay, ipinaliwanag niya ang lahat sa mga babae at sinabi na dapat nilang tanggihan ang quest dahil ito ay masyadong mapanganib at hindi sila handa para dito. Ang mga babae, gayunpaman, ay iniisip na mayroon silang pinakabagong kagamitan at sa ilang swerte, maaari nilang pamahalaan upang siyasatin ang piitan. Hindi pa rin kumbinsido si Yuki dahil natatakot siyang mawala sila, at niyakap siya ni Rain, na hinihiling sa kanya na magpakita ng higit na pagtitiwala sa kanila. Sinabihan din siya ng ibang mga babae na itigil na ang pag-aalinlangan, at malayang tuparin ang kanyang mga pangarap dahil gusto nilang bumangon sa mundo ng mga adventurer na kasama niya. Ang kanilang mga salita ay nagbibigay ng kumpiyansa kay Yuki, at pumunta siya sa opisina ng Guildmaster kasama ang mga babae at tinanggap ang quest. Sinabi niya na maaaring kailanganin nila ang isa pang miyembro ng partido upang punan ang papel ng isang scout, at sinabi ng Guildmaster na pinaghandaan na niya iyon. Sa kanyang queue, ang receptionist ay pumunta doon kasama ang isang kinakabahan na catgirl na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Nini. Sinabi niya na dalubhasa siya bilang isang ninja at gusto niyang sumali sa kanilang partido para sa misyong ito. Si Yuki ay walang problema sa isang bagong miyembro ng partido, at agad silang pumunta sa pasukan ng Infinite Darkness Dungeon, na nakakagulat na nasa ilalim ng gusali ng guild sa buong oras. Sinabi sa kanila ng receptionist na ang gusali ng guild ay ginawa sa ibabaw ng pasukan ng piitan upang itago ito sa mundo. Sinabi ng Guildmaster kay Yuki na sa simula, mayroong 3 A-rank party na papasok sa piitan, ngunit 2 sa kanila ang umatras. Ang dating partido ni Yuki na Thunder Pike na lang ang natitira, at sa ngayon ay nasa loob na sila ng piitan, ngunit hindi natutuwa sa kanila ang kanilang mga sponsor. Pagkatapos ay sinabihan siya ng Guildmaster na mag-ingat sa misyon at binati siya ng good luck. Sinuri ni Yuki ang katayuan ng kanyang partido at nalaman na silang lahat ay ganap na handa na pumasok sa piitan. Sa pamamagitan nito, binuksan ang pasukan sa piitan, at sinimulan ni Yuki ang live stream bago pumasok sa loob. Ang espasyo sa loob ng piitan ay nababaluktot ng hindi regular na gravity, ngunit ang partido ay nakakalakad sa daanan ng walang kahirapan. Gumagamit ang catgirl na si Nini ng magic lantern para tingnan kung may mga bitag at magic compass para mahanap ang direksyon. Wala siyang makitang mga bitag sa malapit, kaya nagpa siya siyang magpatuloy at mag-isa niyang subaybayan ang lugar bago sumunod ang iba. Pansamantala, tinanong ng mga babae si Yuki kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos na makarating sa Infinite Darkness Dungeon na lagi niyang pinapangarap. Sinabi sa kanila ni Yuki na hindi ito emosyonal or kapanapanabak gaya ng naisip niya, ngunit sinabi ni Selk na medyo nasasabik siya. Sinabi niya na ang kanyang pangunahing dahilan upang simulan ang pakikipagsapalaran ay pera, ngunit nang marinig niya si Yuki na nagsasalita tungkol sa kanyang mga pangarap ng labis na madamdamin, binago niya ang kanyang pag-iisip. Kaya naman nasasabik siyang tumayo sa piitan na ito kasama si Yuki dahil malapit na itong matupad ang kanyang pangarap. Natuwa si Yuki na marinig iyon, at sa sandaling iyon, bumalik si Nini dala ang kanyang ulat. Wala siyang nakitang mapanganib sa unang palapag at nakita pa niya ang pasukan sa unang palapag, ngunit ito ay mas kakaiba.
May lumubog na barko sa gitna ng kagubatan sa unang palapag, at patuloy na lumilingga-lingga si Yuki sa paligid para sa anumang mas kainahinala or wala sa ayos sa lugar. Sinabi niya sa mga babae na naabot na ng Thunder Pike ang ikawalong palapag ng piitan. Sinabi ni Marina na ito ay masyadong mabagal dahil nagsimula sila ng kanilang paglalakbay 2 linggo na ang nakakaraan. Sinabi ni Yuki na ang kanilang pacing ay magiging mas mabagal dahil kailangan lang nilang imbestigahan ang piitan para sa anumang kakaibang bagay. Ilalive stream nila ang lahat para mahanap ng mga scholar sa Royal Academy ang anumang problema or kainahinalang bagay. Sa sandaling iyon, pinahinto ni Nini ang lahat dahil ipinakita sa kanya ng kanyang magic mirror na may malapit na halimaw at hindi nila ito maiiwasan. Sa lalong madaling panahon ay naabutan nila ang halimaw, at hiniling ni Yuki kay Rain na hampasin ito ng isang compact offensive spell at si Selk upang puntiryahin ang ulo nito. Pagkatapos ay hinugot niya ang isang malaking pana mula sa kanya, at ibinigay ito kay Marina upang ma-take din niya ang halimaw mula sa malayo. Nagsimulang mag-enchant si Rain ng isang malakas na spell, at habang tumatagal siya, ginamit ni Yuki ang kanyang espesyal na magic, Prismatic Missile, para tamaan ang halimaw na may ulo ng peteng. Iyon ay hindi gaanong nakapinsala, at ang halimaw ay nagsimulang lumapit sa kanila, kaya inatake ito ni Marina gamit ang kanyang pana, na tumusok sa katawan nito. Ang halimaw ay nagalit dahil dito, at pagkatapos ay inatake ito ni Rain ng isang spell ng apoy, na nag-alab. Nakatayo pa rin ang halimaw, kaya iniatake ni Selk ang 3 palaso dito. Nang makitang nahihirapan pa itong manatiling nakatayo, pumunta si Yuki sa harap ng mga babae upang protektahan sila, ngunit pagkaraan ng ilang segundo, tuluyang bumagsak ang halimaw. Humanga si Nini dahil hindi man lang niya naipakita ang kanyang kakayahan, at higit pa rito, nakita niya ang kakaibang spell na nagpasikat kay Yuki. Pagkatapos nito, narating nila ang ligtas na zone, at pinipos ni Yuki ang live stream habang nagpapahinga ang lahat at bumabawi ng kanilang lakas. Susunod, inilipat ni Yuki ang atensyon ng lahat sa treasure chest sa harap nila at iminumungkahi na dapat nilang buksan ito sa labas ng kamera upang maiwasan ang anumang mga kontrobersya. Hiniling niya kay Nini na ipakita ang kanyang thief skills, at sinimulan niyang sandutan ang susian upang mahanap ang anumang mga bitag. Nakahanap siya ng isang simpleng bitag sa loob, at madaling na-deactivate ito bago buksan ang treasure chest na puno ng mga alahas. Nagsimulang maglaway ang mga babae sa pagkakita ng napakaraming alahas, at hiniling ni Yuki kay Selk na itabi ang lahat ng mga ito. Kapag siya ay tapos na, siya ay nagpasya na siyasatin kung ano ang natitira sa kayamanan. Nakahanap siya ng ring artifact at isang black cube artifact, na hindi niya masuri or maunawaan. Sinabi niya sa mga babae na tila ang artifact ay isang sanggol na hindi alam kung ano ito. Nasasabik ang mga babae sa pagkarinig na ang artifact ay isang sanggol, at parehong gusto ito ni na Marina at Rain. Sinabi sa kanila ni Yuki na kakailanganin nilang ipasuri ito sa Guildmaster upang malaman kung ano ito, ngunit sigurado siya na ito ay isang bagay na bihira. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rain na ipakita sa kanya, at pagkatapos ay inilagay ang singsing na nakita niya sa kanyang singsing na daliri dahil akmang-akma ito. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang gamitin ang singsing na ito na makapagpapatatag ng kanyang isip, ngunit nang tumingin siya sa kanya, nalaman niyang sinira niya ang balanse ng kanyang isip sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Si Rain ay namumula na parang baliw dahil si Yuki ay nag-propose sa kanya, at ngayon ay wala siyang problema sa pagbibigay ng itim na kahon kay Marina. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paggalugad pagkatapos iyon, at ginamit ni Nini ang magic compass na nakakakita ng daloy ng hangin upang mahanap ang pasukan sa ikalawang palapag. Sa sandaling marating nila ang ligtas na sona sa ikalawang palapag, tinanong ni Yuki ang mga babae kung ano sa tingin nila ang kakaiba sa piitan na ito. Sinabi nila sa kanya na ang paraan ng patuloy na pagbabago ng mga tanawin ay kakaiba, at maliban doon, tanging ang mga halimaw na ulo ng petang ang tila wala sa lugar. Sumang-ayon si Yuki at idinagdag na ang treasure chest na natagpuan nila sa unang palapag ay hindi pangkaraniwan, dahil ang mga treasure chest ay karaniwang matatagpuan sa mga palapag na mas mahirap. Sa palagay niya ay dapat mayroong ilang kaugnayan sa pagitan ng halimaw ng petang at ang treasure chest na matatagpuan sa unang palapag, at nagpa siya na pag-isipan ito sa ibang pagkakataon. Sinabi niya na dapat silang bumalik para sa araw na ito dahil sapat na ang kanilang na-explore, at sumang-ayon ang mga babae.
Naglalakad sila pabalik sa pasukan ng piitan, ngunit naramdaman ni Nini na may paparating sa kanila. Ito pala ang dating partido ni Yuki, na nakakuha ng 2 bagong miyembro para sa misyong ito. Nagmamataas si Semen habang sinasabi niya kay Yuki na kung pupunta man lang din siya rito, dapat ay tinanggap niya ang kanilang imbitasyon. Sumagot si Yuki na hindi siya mahuhulog sa kanyang pakana at pagkatapos ay ipinahayag na narito sila sa isang formal na misyon mula sa hari. Ang iba pang miyembro ng Thunderpike ay nagagalit ng walang dahilan at tinawag si Yuki na isang walang utang na loob na talunan, ngunit kumilos si Semen na parang magkasosyo sila sa parehong misyon. Sinabihan niya si Yuki na ibigay ang live stream recording at lahat ng item na naipon niya sa Thunderpike dahil nasa isang alyansa sila ngayon. Sinabi rin ang pagkakaiba sa rank at sinabi na mas mabuti kung ang isang A-rank na partido ang mag-uulat sa Guildmaster. Sinusubukan ng kanyang mga kaibigan na kumbensihin si Yuki na isipin na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa hinaharap ng kanyang partido. Patuloy nilang sinasabi kay Yuki na isipin ito bilang isang mahusay na pabor, at nagsimula siyang magalit. Naiinis din si Rain sa kanilang ugali, kaya pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa pagsisikap nitong gamitin ang kanilang rango para ay blackmail si Yuki. Sinabihan siya ng mga miyembro ng partido ni Semen na tumahimik, tinawag siyang isang mabagsik na Dark Elf, at doon na naubusan ng pasensya si Yuki. Pinagsabihan niya ang mandirigma at ang priestess, na sinasabi sa kanila na hindi niya kukonsintihin ang sinumang mang-insulto sa kanyang mga miyembro ng partido. Naghanda pa nga siyang bumunot ng kanyang espada laban sa kanila, ngunit sinubukan ni Semen na maglaro ng cool at hiniling sa kanya na ibigay ang kanyang loot. Hinampas lang ni Yuki ang kanyang kamay, na sinasabi sa kanya na hinding-hindi siya makikipagtulungan sa mga walang galang na tulad nila. Iniwan niya si Semen at ang iba na nabigla sa kanyang tugon, habang sinasabi niya sa kanyang mga kasamang babae na dapat silang bumalik sa ibabaw. Naka-livestream ang buong pag-uusap na ito, at iniisip ng lahat ng nakapanood nito na magdudulot ito ng malaking problema sa lalong madaling panahon. Well, nagdudulot ito ng malaking problema, at hindi para sa partido ni Yuki kundi para sa Thunderpike. 2 araw pagkatapos ng insidenteng ito, ipinatawag sila sa punong tanggapan ng Guildmaster, na nagsasabi sa kanila na maraming opisyal na reklamo laban sa kanila mula sa kanilang mga sponsor, ang bansa ng Elves at ang punong himpilan ng Guild. Hindi ito sineseryoso ni Semen, at sinabing ang mas malaking problema ay dapat ay ang isang C-rank party na iniinsulto ang isang A-rank na partido na tulad nila. Idinagdag niya na ang guild ay hindi dapat hayaan ang isang partido na may mabangis na Dark Elf na pumasok sa piitan, ngunit sinuntok ng Guildmaster ang mukha ng mayabang na ito bago niya makumplito ang pangungusap. Naglalakad ang Guildmaster patungo sa kanya habang sinasabi niya na dahil ang isang A-rank adventurer na tulad niya ay gumawa ng masamang remarks laban sa Dark Elf sa isang livestream, napinsala nito ang reputasyon ng kanilang bansa. Hinawakan niya sa lalamunan si Semen, na sinasabi na ang kanyang mga aksyon ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa pagitan ng kanilang bansa at ng mga elves, at upang maiwasan iyon, kailangang gumawa ng paghingi ng tawad ang Thunderpike. Hindi lamang iyon, sila ay ilalagay sa paglilitis, at sa pinakamasamang kaso, sila ay maaaring mapatapon magpakailanman. Binitawan niya ito, at sinabi ni Semen na ito ay isang hindi matalinong desisyon dahil kung ipapatapon nila ang isang A-rank na partido, walang sinumang tutuklas ng mapanganib na piitan. Ibinunyag ng Guildmaster na walang magiging problema dahil ang partido ni Yuki ay binigyan ng pansamantalang A-rank para sa misyon na ito, at nagpakita na sila ng magagandang resulta. Sa kabila ng babalang ito, hindi pa handa si Semen na humingi ng tawad sa sinuman, at isinumpa niya si Yuki sa pag-set up sa kanya ng kanyang livestream. Habang siya ay abala sa pagsasabi ng masama sa kanya sa gitna ng kalye, maya-maya, dumating doon ang chubby na Maharlika at sinabi kay Semen na may paraan siya para makaganti kay Yuki na mapapakinabangan nilang dalawa. Sa kabilang banda, lumapit si Marina kay Yuki dahil naisip niya ang paggamit ng Black Box Artifact. Sabik na matutunan ni Yuki kung paano ito natuklasan ng isang babae na tulad niya, at sumagot si Marina na pagkatapos niyang gumugol ng sapat na oras sa kahon, natural na dumating sa kanya ang ideya. Gayunpaman, hindi niya ito magagamit ng mag-isa at kailangan niya ng tulong ni Yuki upang ganap na ma-activate ang artifact. Sa tingin niya ay kailangan nito ng ugnayan ng kanyang mga kasanayan sa alchemy, ngunit sa halip,
hiniling lamang sa kanya ni Marina na hawakan ang kahon at isipin ang tungkol sa kanya. Iniisip ni Yuki si Marina bilang isang mandirigma, at biglang nag-transform ang black box sa isang espesyal na disenyo ng espada para lang sa kanya. Tuwang-tuwa si Marina nang makita ang espada, ngunit hindi man lang maintindihan ni Yuki ang nangyayari. Tumanggi si Marina na ipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay at sinabi lamang na ang itim na kahon ay parang isang sanggol, at kailangan ito ng isang ina at isang ama bago ito magsimulang gumana. Nahihiya si Yuki nang marinig iyon, habang ang babae na ito ay nagsimulang yumakap sa mismong espada. Kinabukasan, muling pumunta si Yuki at ang Clover Party sa Infinite Darkness Dungeon, at inion niya ang live stream ng maaga. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga babae na ang kanilang misyon para sa araw na ito ay maabot ang hagdan sa ikatlong palapag ng piitan, at sila ay magpapasya kung mag-explore pa or babalik batay sa kung ano ang makikita nila doon. Mabilis silang tumawid sa unang palapag ng walang mga isyu at pagkatapos ay nakarating sa ikalawang palapag, na ibang-iba sa inaasahan nila. Ito ay isang malawak na mad-among kapatagan, at maging ang langit ay naroon, sa kabila ng mga ito ay nasa loob ng piitan. Naiwan ang lahat na namangha sa tanawing ito, ngunit sinabihan sila ni Yuki na huminga ng malalim at pakalmeyan ang kanilang sarili. Sinabi niya na may mga talaan ng ilang mga palapag ng piitan na kinokopya ang labas ng mundo, ngunit palaging matatagpuan ang mga ito na mas malalim kaysa sa ika-20 palapag. Iniisip niya kung ang palapag na ito ay tulad sa labas ng mundo dahil nagbago ang layout ng piitan, or kung ang mga ibabang palapag ng piitan ay umuusad pataas dahil sa ilang irregularidad. Wala pang may sagot dyan, at nagpa siya si Yuki na maghanap patungkol sa palapag. Una, hiniling niya kay Nini na gawin ang kanyang gawain, ngunit ang kanyang compass na nagsasabi sa direksyon ng hangin ay hindi gumagana dahil ang hangin dito ay masyadong malakas. Iminumungkahi ni Rain na magagamit niya ang kanyang telescopic eye spell para mabilis na maskan ang lugar, at sinabihan siya ni Yuki na magpatuloy. Ang uhaw na babae na ito ay umaakyat sa kanyang mga balikat, at nagsimula siyang mamula sa ilalim ng kanyang mga hita. Pagkatapos ay ginamit ni Rain ang kanyang telescopic eye spell upang tumingin sa malayo at nakahanap ng bahay sa di kalayuan. Bago mapagod ang kanyang mga mata, nagpa siya si Yuki na tingnan ang bahay, at sa daan, sinabi niya sa mga babae na ang mga guho ay karaniwang matatagpuan sa mga piitan, ngunit ang isang kumpletong bahay na nagpapakita ay isang talagang kaina-hinalang bagay. Bukod dito, nag-aalala siya tungkol sa araw sa kalangitan. Naniniwala siya na ito ay isang uri ng artifact na nagbibigay sa kanila ng liwanag at init, ngunit kung ito ay idinisenyo upang gumana tulad ng tunay na araw, maaari itong lumubog pagdating ng gabi. Iniisip niya na maaaring isa ito sa mga mekanismo sa palapag ng piitan, at nagmumungkahi na kumilos sila habang sumisikat pa ang araw. Hindi nagtagal, narating nila ang bahay, at nakakagulat, mukhang bagong gawa ito. Hindi maramdaman ni Rain ang anumang mana na nanggagaling dito, ngunit tumanggi si Yuki na maniwala na ito ay isang normal na bahay. Biglang bumukas ang pinto ng bahay, at lumabas ang isang matandang babae na may hawak na tray na may tsaa at pumpkin pie. Itinuring niya si Yuki at ang mga babae bilang mga bisita at hiniling sa kanila na pumunta at uminom ng tsaa kasama niya, ngunit hindi kapani-paniwalang alerto sila ngayon. Tinanggihan ni Yuki ang kanyang alok, sinabi na hindi nila iniisip na dapat silang pumasok sa kanyang bahay dahil ito ay kaina-hinala, at sinabi ng matandang babae na hindi siya dapat tumutol dahil malapit na ang gabi. Tulad ng sinabi niya, ang araw ay nagiging gabi, at ang bahay ay nagsimulang lumaki. Kakaibang naramdaman ni Yuki ang paglapit sa bahay ngunit huminto siya bago pumasok dito, at ipinakita ng matandang babae ang kanyang tunay na anyo bilang isang mommy lady. Sinabi niya kay Yuki na siya ay isang matalino upang mapagtanto na ang pagpasok sa loob ay magiging mapanganib, at pagkatapos ang kanyang bahay ay lumaki pa, na nagiging isang madilim na kastilyo kung saan siya nakaupo sa kanyang trono matapos maging isang hamak na babae. Napagtanto na ang babaeng nasa harap nila ay si Persephone, ang pinuno ng underworld. Muli ay humanga si Persephone sa kanyang katalinuhan, at sinabing bibitagin niya ang kanyang kaluluwa at ng kanyang mga kaibigan para sa kanyang libangan hanggang sa walang hanggan, at wala silang magagawa tungkol dito. Biglang lumuhad si Yuki sa harap niya ng may paggalang, binati siya at sinabing magkikita sila muli pagdating ng kanyang oras, ngunit hindi ngayon. Nag-aatubili na tanggapin ni Persephone ang kanyang salita,
ngunit naglagay siya ng marka ng sumpa sa kanya upang palaging ipaalala sa kanya ang kanyang pangako. Sa gayon, sinabi ni Yuki sa mga babae na tumakbo kaagad pabalik sa unang palapag at gumamit ng pisikal na enchantment magic, na nagpapahintulot sa kanila na maabot ang ligtas na lugar bago sila mahuli ng madilim na hamog ng kastilyo. Tinapos ni Yuki ang live stream, at binigyan siya ng kanyang mga babae ng salamin para makita niya ang marka ng sumpa sa kanyang mukha. Sinuri ito ni Rain at nalaman na lampas na ito sa kanyang antas, at sinabi ni Yuki sa kanya na tatango siya sa templo sa sandaling makarating sila sa bahay upang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Sinimulan nilang kumain ng tanghalian pagkatapos iyon, at sinabi ni Yuki sa mga babae na nasa teritoryo lang sila ni Persephone, na binanggit sa mga lumang alamat kung saan ang araw ay parang earth, puno ng buhay, ngunit pagdating ng gabi, ito ay nagiging underworld, at lahat ay bumabaliktad. Biglang naisip ni Yuki ang isang teorya tungkol sa underworld na natagpuan sa piitan, at sinabi na ito ay dapat na dahil sa abyss gate na matatagpuan sa dulo ng piitan. Sinabi niya na ang iba't ibang mga mundo ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng abyss gate, at ang walang katapusang kadiliman ay dapat na isang espesyal na piitan na maaaring kopyahin ang mga mundo sa loob nito. Sa tingin niya, ang mundo ni Persephone ay isa sa mga ganoong mundo, ngunit ang mas malaking misteryo ay kung paanong mayroong napakapanganib na bagay sa ikalawang palapag ng piitan. Biglang nag-isip si Yuki ng isa pang teorya na nagsasaad na marahil ay hindi sila pumunta sa ikalawang palapag kundi sa ika-30 palapag, na siyang huling ginalugad na palapag ng piitan. Tila sumang-ayon si Rain sa kanya, at sinabi niya na marahil ang mga hagdan ay nagpapalaktaw sa kanila ng isang grupo ng mga palapag at dinadala sila sa mga random na palapag sa halip na pumunta sa tamang pagkakasunod-sunod. Nag-iisip si Yuki kung dapat ba nilang gamitin ang scroll exit para mag-teleport kaagad sa labas, ngunit iminumungkahi ng mga babae na dapat nilang bawiin ang kanilang lakas at subukang maabot ang palapag sa itaas nila bago gumawa ng matinding hakbang. Si Yuki ay nakikinig sa kanilang mungkahi, at silang lahat ay natulog na. Kinabukasan, binuksan ni Yuki ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Semen at nalaman niyang nakatali siya. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanya ni Semen na sinundan niya siya dito upang ayusin ang score sa kanya. Sinabi niya kay Yuki na huwag subukan ang anumang bagay dahil ang kanyang partido ay kinuha ang kanyang mga babae bilang mga bihag, at naglagay pa sila ng isang slave collar sa leeg ni Rain, na nakuha niya mula sa isa sa kanyang mga sponsor. Sinabi sa kanya ni Yuki na kapag lumabas ang balita tungkol dito, siya ay arestuhin, ngunit walang pakialam si Semen dahil siya ay pabagsak na. Sinabi niya kay Yuki na mayroong isang paraan kung saan ang mga babae ay hindi masasaktan, at iyon ay nagsasangkot sa kanyang pagpirma ng isang kontrata na nagbabasa na ang Clover at Thunderpike ay bumuo ng isang alyansa noong nagsimula ang misyon, at ang mga masasakit na pananalita laban sa mga elves ay karaniwan sa Clover. Ginagawa lang ng Thunderpike ang ginagawa nila, kaya ang ugat ng buong problema ay si Yuki, na nagsimula ng lahat. Ayon sa kontrata, pananagutan ni Yuki ang lahat, at ang kanyang buong partido ay sasakupan sa Thunderpike upang takpan ang mga pinsalang nagawa nila. Nabigla si Yuki sa pagbabasa ng lahat ng ito, at sinabi niya na akala niya ay tulala lang si Semen, ngunit siya pala ay isang ganap na talunan. Sinipa siya ni Semen dahil sa sinabi niya at pagkatapos ay sinimulan siyang tadyakan ng galit. Sinabi na kapag hindi siya sumunod, ibibigay niya sa mga babae sa kanyang partido ang lahat ng mga enerhiya na mayroon siya at pagkatapos ay tatapusin sila. Pagkatapos ay nadiskeril siya sa paksa at nagsimulang sampain si Yuki para sa mga kasawian ng kanyang partido habang patuloy na pinapahirapan siya. Sinabihan ng warrior mula sa Thunderpike si Semen na ihinto ang pag-aaksaya ng kanyang oras doon at ibahagi ang mga babae sa kanya, at upang maiwasan iyon, nagpa siya si Yuki na pumirma sa kontrata. Gayunpaman, nang pipirmahan na niya ito, nagsimulang manginig ang piitan, at pagkatapos ay biglang gumuho ang sahig. Naunang bumagsak si Semen at ang kanyang mga kaibigan, at nang tulungan ni Yuki ang kanyang mga kasamang babae, nalaman niyang kinuha ni Semen ang kanyang magic bag. Wala siyang magagawa sa kasong ito, at gumuho rin ang lupa sa ilalim ng mga ito. Gayunpaman, ang magician girl, si Jamie, na nahihirapang makipagsabayan sa mga kalokohan ng Thunderpike, ay gumagamit ng spell para pabagalin ang kanilang bilis ng pagbagsak. Nagpasalamat si Yuki sa kanyang pagligtas sa kanila, at hindi mapigilan ni Semen ang pagsasabi ng masama sa kanya.
Sa sandaling iyon, isang malaking kawan ng mga orc ang lumabas, at agad na ibinigay ni Jamie kay Yuki ang kanyang magic bag bago gisingin at palayain ang kanyang mga kasamang babae. Gumagamit si Yuki ng scroll para ilayo ang mga orc at pagkatapos ay nagpa siya na gamitin ang scroll exit para makaalis. Hiniling niya kay Jamie na dalhin din si Semen at ang iba pang nasa hanay, at tinanong niya kung sigurado siya tungkol dito pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa kanya. Sinabi ni Yuki na ang batas ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kanila, ngunit may iba pang plano si Seman. Kinuha niya si Rain na bihag at sinabihan si Yuki na iligtas siya kung gusto niyang makita ang babae. Sinimulan silang salakayin ng mga orc, at pinigilan sila ni Marina at ng iba pang mga babae. Muling sinabi ni Seman kay Yuki na iligtas siya, ngunit pagkatapos ay tinulak siya ni Jamie mula sa likuran, hinayaan si Rain na makalayo. Sinipa siya ni Seman at pagkatapos ay nagsimulang maglakad patungo kay Yuki na parang baliw na lalaki, pinabayaan pa ang kanyang mga miyembro ng partido na hindi makagalaw. Pinaputukan ni Jamie ng magic bullet ang kanyang tuhod para pigilan siya na saktan si Yuki. Hiniling sa kanya ni Yuki na pumunta ngayon, ngunit tumanggi siya, nagpa siya na tanggapin ang kanyang kapalaran sa kanyang dating partido sa halip. Sinubukan ni Seman na utusan si Rain sa pamamagitan ng kwelyo ng alipin upang sundin siya, ngunit pinaalis ni Yuki ang kanyang partido bago iyon. Si Seman ay nadidismaya at desperado dahil dito, at nagpa siya siyang maglagay ng ipinagbabawal na likido sa kanyang katawan upang labanan ang mga orc na nagtitipon sa kanyang paligid. Di nagtagal, nakarating si Yuki at ang kanyang partido sa kanilang tahanan, at nakakita sila ng isang recording stone na naiwan sa bag ni Yuki. Naglalaman ito ng mensahe mula kay Jamie, na gusto lang humingi ng tawad kay Yuki sa lahat. Sinabi niya na si Yuki ay palaging nag-aayos ng mga kinakailangang gamot para sa kanyang may sakit na kapatid, at patuloy niya itong pinipilit na ibigay ito sa kanya ng libre nang hindi alam kung gaano ito kamahal. Naaawa siya dito at sinabing nalaman lang niya ang halaga ni Yuki pagkatapos nitong umalis sa kanyang partido. Iniisip niya na kung time siyang humingi ng tawad sa kanya kanina, baka napatawad na siya nito at pinayagan pa siyang sumali sa kanyang partido. Ngayon, sa palagay niya ay huli na para sa anumang bagay na iyon, at iyon ang dahilan kung bakit nire-record niya ang mensaheng ito upang mabawi ang kanyang mga nakaraang aksyon. Biglang, sinigaw ni Seman ang kanyang pangalan, at bigla niyang tinapos ang pagre-record ngunit hindi bago ihayag na ang listahan ng mga masasamang gawa ng Thunderpike ay naitala sa Magic Stone. Nalungkot si Yuki nang makita ang mensahe dahil pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Jamie para matiyak na makatakas siya sa piitan ng hindi nasasaktan, iniwan niya ito para masawi. Sinubukan ni Rain na i-comfort siya, sinabing wala na silang ibang pagpipilian, at pagkatapos ay sinabi sa kanila ng Guildmaster na nakatanggap lang siya ng distress message mula sa Infinite Darkness Dungeon. Ipinapalabas niya ang mensahe sa TV, at ito ay isang voice note lamang mula kay Jamie na nagsasabi na ang piitan ay nasa masamang hugis at ang mga palapag ay nahuhulog. Sinabi ng Guildmaster na iniisip nila kung dapat silang magpadala ng rescue team or hindi, at biglang nagboluntaryo si Yuki na pumasok at iligtas si Jamie. Hiniling niya sa Guildmaster na maghanap ng isa pang scroll exit, ngunit sinabi sa kanya ng matanda na siya ang magpapasya kung sulit na magpadala ng rescue mission. Siya ay umalis sa silid na iyon, at sinabi ni Yuki sa kanyang mga kasamang babae na siya ay papasok ng mag-isa upang iligtas si Jamie. Ngunit sinabi ng mga babae sa kanya na utang din nila ang kanilang buhay kay Jamie, kaya sasama sila. Pagkatapos ay nagpa siya si Yuki na gumawa ng isang bagay tungkol sa kwelyo ng alipin sa leeg ni Rain, at binibigkas niya ang isang hindi kilalang spell upang i-deactivate ang kwelyo. Nagulat ang lahat nang makita ito, at sinabi ni Rain na hindi pa siya nakarinig ng ganitong spell. Naniniwala si Yuki na ito ay isang uri ng dark magic spell na pinilit sa kanya ng Goddess of Death, Persephone, kasama ang kanyang curse mark. Habang nag-aalala ang mga babae sa kanya, naisip ni Yuki na mabuti na lang na nakuha niya ang atensyon ng Diyosa ng Kamatayan. Dahil doon, nagsimula siyang magplano ng rescue mission nang may biglang kumatok sa kanyang pinto ng medyo marahas. Binuksan ni Yuki ang pinto, at nakita ang chubby na Maharlika doon na nagsabi sa kanya na dapat ay binuksan niya ng mabilis ang pinto para sa kanyang amo. Sinabihan siya ni Yuki na lumayo sa kanyang tahanan, at kapag sinubukan siyang suntukin ng lalaki, sinisipa lang niya ito kung saan ito masakit.
Sinubukan ng kanyang mga tanod na salakayin si Yuki, ngunit mabilis silang pinatumba ni na Marina at Nini. Laking gulat ng lalaki nang makitang maaari pa ring sumalungat sa utos ang babae dahil sigurado siyang inilagay ni Seman ang kwelyo ng alipin sa paligid ni Rain. Kinuha niya ang remote control at sinimulang tawagan si Rain, at hindi nagtagal ay nakarating na siya sa pintuan. Natuwa ang lalaki sa pag-aakalang siya ay sumusunod sa kanya, ngunit hinampas siya ni Rain ng crowbar sa mukha, na nagpatambo sa kanya. Pumayag si Rain na hayaang mabuhay ang Maharlika dahil doon, ngunit inilagay niya ang kwelyo ng alipin sa leeg nito at kinuha ang remote control mula sa kanya. Sinabi sa kanya na kung susubukan niyang lapitan siya muli, masasawi siya sa pinakamasakit at nakakahiyang paraan na maiisip. Sinubukan ng Maharlika na ipaliwanag ang sarili sa kanya, ngunit nakatayo lang siya sa tabi ni Yuki at hinawakan ang kamay nito, sinasabing pagmamayari na siya nito. Maging si Yuki ay nagulat sa narinig, ngunit nagpasya siyang tiyakin na hindi na muling lalapit ang Maharlika kay Rain. Lumapit siya sa kanya at gumamit ng dark spell na literal na magpapakulo ng dugo niya hanggang sa masawi siya kung lalapit siya kay Rain. Nataranta ang Maharlika nang marinig iyon, at pagkatapos ay hiniling ni Yuki kay Marina at sa iba pa na ibigay siya sa mga gwardya. Kalaunan ng gabing iyon, ginawa na ni Yuki at ng mga babae ang lahat ng paghahanda para sa pagpasok sa piitan, ngunit wala pa rin silang scroll exit, na siyang pinakamahalagang bagay. Nangangamba si Yuki na baka hindi na makahanap ng isa pa ang guildmaster sa oras dahil bihira ito. Biglang isang veteranong adventurer na nagngangalang Lekan ang kumatok sa kanyang pinto, at nandito siya para bigyan si Yuki ng scroll exit dahil naniniwala siya na ang pagliligtas sa mga kaibigan mula sa panganib ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang adventurer. Dala ang scroll sa kanyang bag, nagpa siya si Yuki na pumasok muli sa piitan sa kabila ng pagsasabi sa kanya ng guildmaster na ang piitan ay seselyuhan sa mga utos ng hari, at siya ay parurusahan sa pagpasok dito. Tinanong ng matanda si Yuki kung alam pa ba niya kung paano hanapin si Jamie doon, at ipinaliwanag niya ang teorya na ang mga hagdanan ay humahantong sa iba't ibang mundo, na apektado ng hindi malay na pag-iisip ng adventurer. Naaalala ng guildmaster at ng receptionist ang kanilang glory days noong ni-raid nila ang piitan, at ang teorya ni Yuki ay may katuturan sa kanila. Sinabi nila kay Yuki ang lahat ng pinakamahusay para sa kanyang misyon, at hinihiling lang niya sa kanila na magsimulang maghanda para sa isang welcome party. Sa pamamagitan nito, pumasok si Yuki at ang kanyang partido sa Infinite Darkness, at agad silang nakasalubong ng ilang halimaw. Sa pagsuporta ni Yuki sa mga babae ng magic ng suporta, nagawa nilang talunin sila ng mabilis at maabot ang safe zone. Habang bumababa sila sa hagdan, patuloy na iniisip ni Yuki ang tungkol sa pagliligtas kay Jamie, at gumagana ang kanyang tricks dahil ang ikalawang palapag ay lumalabas na isang labis na napinsalang kopya ng kanilang lungsod. Nakahanap si Nini ng bakas ng dugo, at agad nilang sinundan ito sa pag-asang buhay pa si Jamie. Natagpuan nila siyang walang malay malapit sa kanyang apartment, ngunit pagkatapos ay sa kanilang lubos na sorpresa, si Semen ay lumabas at sinabi kay Yuki na siya ay pupunta pa rin upang hanapin siya. Si Yuki ay hindi makapaniwala na si Semen ay buhay pa, ngunit sinabi sa kanya ni Selk na siya ay hindi. Nararamdaman niya ang isang maitim at baluktot na mana na lumalabas sa kanyang katawan, tulad ng naramdaman niya mula sa Shadow Stalker, at sigurado siya na isa itong zombie. Sa wakas ay naunawaan ni Yuki na ang chubby na Maharlika ay dapat na nagbigay kay Semen ng isang malakas na artifact, na naging isang zombie upang siya ay patuloy na lumaban kahit na pagkasawi niya. Sinabi ni Semen kay Yuki na pagbabayaran niya siya para sa lahat ng nagawa niya at naglalabas ng malakas na alon ng madilim na enerhiya, at agad na sumugod si Marina upang harapin siya. Mabilis siyang binuf ni Yuki, at nagawa niyang putulin ang braso ni Semen bago umatras. Gayunpaman, walang kabuluhan iyon dahil agad niya itong pinalago muli. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang pagsabog ng madilim na enerhiya patungo kay Yuki, na gumagamit ng scroll upang lumikha ng isang banal na magic shield. Agad na sumugod si Semen patungo sa kanya para sa malapit na labanan, ngunit iniwasan ni Yuki ang kanyang pag-atake at sinubukan siyang eye-trap, ngunit hindi iyon gumana. Pansamantala, ginagamit ni Selk at Rain ang kanilang mga magic spell para bitagin si Semen, ngunit madali niya silang nawasak gamit ang kanyang dark magic. Agad siyang inatake ni Yuki, at patuloy na sumisigaw si Semen na tatapusin niya siya at sisirain ang lahat ng mahal niya.
Patuloy siyang hinahampas ni Yuki, ngunit gumaling kaagad si Semen sa lahat. Napaatras ng ilang hakbang si Yuki at nagpas siyang gamitin ang kanyang espesyal na spell, Prismatic Missile, para atakihin siya. Tinanggap ni Semen ang magic attack at nananatiling hindi nasaktan, tiwala na ang kanyang immortal na katawan ay hindi sisirain nito, at iyon mismo ang gusto ni Yuki. Ang katawan ni Semen ay biglang nagsimulang sumabog sa iba't ibang lugar, at nagsimula siyang lumaki ng hindi mapigilan mula sa bawat lugar kung saan nangyayari ang pagsabog. Siya ay nagiging isang lumalagong laman at walang naiintindihan sa nangyayari. Nataranta rin si Marina, kaya sinabi ni Yuki sa kanya na ginamit niya ang kapangyarihan ni Persephone para baguhin ang prismatic missile para manatiling aktibo hanggat ang target ay nabubuhay. Dahil si Semen ay immortal na ngayon, siya ay patuloy na magdurusa mula sa spell hanggang sa kawalang hanggan. Hiniling ni Semen kay Yuki na ihinto ang kanyang spell, na nagpapaalala sa kanya na sila ay magkaibigan noong bata pa sila, ngunit wala na siyang pakialam sa lalaki, at lumayo siya habang si Semen ay patuloy na sumasabog at lumalaki na parang talunan. Pansamantala, sinusubukan ni Rain na pagalingin si Jamie, ngunit hindi gumagana ang mahika or potion sa kanyang mga sugat na dulot ng dark magic ni Semen. Nawalan na siya ng pag-asa na mabuhay at humingi ng paumanhin kay Yuki sa huling pagkakataon bago masawi, ngunit sinabihan siya nito na huwag sumuko. Ginagamit niya ang kapangyarihan ni Persephone para iwaksi ang lahat ng sumpa sa kanya, pinagaling agad ang mga sugat nito. Nahimatay si Jamie sa sandaling gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit sigurado si Rain na gagaling siya ngayon. Biglang nagdilim ang langit, at isang grupo ng mga Shadow Stalkers ang nagpakita ng wala saan. Sinimulan nilang atakihin si Semen, at patuloy siyang sumisigaw sa sakit habang patuloy na lumalaki ang kanyang katawan. Nagpaalam si Yuki sa lalaking dati niyang kaibigan habang ginagamit niya ang scroll exit, na iniwan si Semen na magdusa sa piitan ng walang hanggan. Isang linggo pagkatapos ng insidenteng ito, ipinatawag ng Guildmaster sina Yuki at Jamie para ibigay ang kanilang mga parusa. Ang parusa ni Yuki at ng kanyang partido ay kaltas lamang sa kanilang marka at isang buwang pagbabawal sa anumang gawaing pakikipagsapalaran, habang ang parusa kay Jamie ay pagkansela ng kanyang lisensya sa pakikipagsapalaran sa loob ng 1 taon. Ni isa sa kanila ay hindi makapaniwala na ganoon lang ang parusa, ngunit sinabihan sila ng matandang guildmaster na huwag masyadong mag-isip tungkol dito. Umalis sila sa guild pagkatapos noon, at hindi pa rin mapigilan ni Jamie ang paghingi ng tawad kay Yuki para sa lahat ng ginawa sa kanya ng Thunderpike. Nakakaramdam siya ng kalunos-lunos dahil sa mahabang panahon na sinamantala niya ang kabaitan nito at gusto niyang magbago, ngunit sinabi sa kanya ni Yuki na sapat na ang kanyang pagbabago. Nagsimulang mahulog ang loob ni Jamie sa kanya, at pinasalamatan niya ito ng isang matangkad na ngiti bago sila tumuloy sa kanilang mga tahanan.